Ayori ay isang normal na estudyante sa high school na naninirahan sa modernong Hapon, kung saan namuhay siya ng payapa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit nagbago ang lahat nang magkaroon ng kanyang kapatid ng isang malubhang karamdaman na walang lunas na alam ng tao. Ang halaga ng pagpapagamot ay napakataas kaya hindi man lang mapang-arap ni Ayori na mabayaran ang bayarin sa pamamagitan ng isang normal na part-time na trabaho kaya sa halip ay bumaling siya sa mundo ng social media sa pag-asang makakakuha ng mabilis na pera. Sa kasamaang palad, hindi siya isang babaeng may karaniwang hitsura na may problema sa ugali na maaaring mag-post ng mga thirst trap at magsimulang kumita ng milyon-milyon kaya napilitan siyang humanap ng bagong angkop na lugar para sa kanyang sarili. Nagpasya siyang maging isang YouTuber na kinasusuklaman, na pinapanood ng lahat dahil sa labis na pagkamuhi nila sa kanya at gustong pagbayaran niya ang lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon. Ang presensya niya sa social media ay nagsimulang lumaki habang hinahamon niya ang mga profesional at respetadong manlalaban, at pagkatapos ay inaabangan sila sa harap ng kamera, sinasaktan ng matindi ng walang anumang paggalang, at dinuduraan sila bago tumakas na parang duwag. Ito ay lubos na nakapagpundi sa mga manunood na tinatawag siyang duwag at walang kwentang tao na hindi makapanalo sa patas na laban. Ngunit hindi naman talaga ito pinapansin ni Ayori, dahil nakakatulong lang ito sa pagtaas ng kanyang viewer retention at iba pang analytics. Kamakailan lang, sinalakay niya ang isang minamahal na lumikha ng nilalaman sa MMA at sinaktan ito sa pamamagitan ng panlilinlang bago tumakas sa pulis. Ito ang usap-usapan sa bayan habang naririnig niya ang lahat na pinag-uusapan kung paano kailangan maturuan ng leksyon ang walang kwentang YouTuber na ito na parang si Jake Paul. Gayunpaman, walang pakialam si Ayori at tinitingnan lang ang kanyang mga komento at nakita ang matinding pagkamuhi sa kanyang sarili sa sarili niyang seksyon ng komento. Pero hindi mahalaga dahil tumatawa siya at tinitingnan ang kanyang kita na napakataas sa puntong ito. Di nagtagal, bumaba siya sa susunod na istasyon at pumasok sa ospital kung saan naka-admit ang kanyang kapatid. Sa ngayon, nakita niya itong nakatitig sa kanyang telepono kaya sinabi niya rito na humiga at magpahinga sandali. Sumagot si Ayori na buong araw siyang nagpapahinga at gusto niya ngayong kausapin siya at tinanong kung nasaan siya. Hindi niya talaga masabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagnenegosyo. Kaya nagsinungaling siya na mayroon siyang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin at medyo abala siya doon. Inabot niya rito ang isang supot ng matatamis, ngunit alam ni Akari na mahina siya sa matatamis at tinanong kung ilan na ang nakain niya ngayong araw. Sa simula, nagsinungaling si Ayori at sumagot na 3, ngunit hindi madaling maloko si Akari at sinabihan siyang ay lahad ang katotohanan at sumagot si Ayori na nakakain siya ng 6 na cake bago siya pumunta rito. Pinagalitan siya ni Akari, na nagsasabing kailangan niyang mas mag-ingat sa kanyang kalusugan at dapat limitahan ang sarili sa isang matamis lang kada araw, at nagsimulang magtanong kung talagang inaalagaan niya ang sarili o nagpupuyat na naman siya at hindi naglalaba. Maya-maya ay nagsimula siyang kumain ng kanyang piraso ng cake, ngunit sobra pa rin yun para sa kanya at nagsimula siyang umubo na nakatakot kay Ayori at tumakbo siya para tawagin ang nurse, ngunit pinigilan siya ni Akari, na nagsasabing magiging ayos lang siya. Hindi alam ni Akari kung bakit ayaw makipagtulungan ang kanyang katawan sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Ayori na huwag mawala ng anumang pag-asa dahil ang kanilang biyahe sa amin ay sa loob ng 1 buwan at doon ay titingnan siya ng isang napakahusay na doktor at haharapin ang anumang problema niya. Ngunit si Akari ay hindi sigurado dahil narinig niya ang tungkol sa mga bayarin sa ospital at sa Estados Unidos para lang sa isang band-aid. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na huwag siyang mag-alala dahil hawak niya ang lahat sa kanyang kontrol at hindi magiging problema ang pera salamat sa kanyang dagdag na trabaho na malaki ang bayad, sa bandang huli ng araw na yon. Naiisip niya ang mga araw sa bahay ampunan kung saan ang matandang tagapamahala ay nagtuturo sa lahat ng mga ulila doon na palaging gawin ang tama kahit gaano pa ito kahirap, ngunit lubos na sinuwi ito ni Ayori, kung may paraan upang kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagsisikap siya. Gagawin yon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa isang magandang paaralan at ang tanging mayroon siya ay isang matigas na katawan na mahusay sa pakikipaglaban. Iniisip niya kung paano niya sinuwi ang lahat ng itinuro sa kanya sa ampunan, ngunit wala siyang pakialam dahil handa siyang sunugin ang buong mundo kung nangangahulugan ito na iligtas niya si Akari. 1 buwan ang lumipas mula ng araw na yun at si Ayori ay ganap ng hindi aktibo sa kanyang social media account at ang sabi-sabi ay alinman sa napatay siya ng isang galit na miyembro ng sindikato o tuluyan na siyang nagretiro.
Si Ayori gayunpaman ay hindi patay at maayos ang kalagayan sa kanyang apartment na may isang silid, kumakain ng puding. Tasa mula sa isang tindahan at kinakausap si Akari sa telepono niya, tinatanong kung gusto niya ng ilan. Sumagot si Akari na gusto niya ng chocolate pudding kaya nangako si Ayori na dadalhan siya kapag dumalaw ulit. Mukha siyang kontento sa buhay niya at di nagtagal ay natulog na may hawak na telepono sa kamay, na maiintindihan ko. Nang bandang gabi habang siya'y nagkakaroon ng mga kaaya-ayang panaginip, bigla siyang nagising dahil sa isang biglang ingay at labis na nagimbal nang makita ang isang figura na nakatayo sa ibabaw niya, may hawak na isang malaking martilyo. Tinangka ng lumusat na ihampas ang martilyo sa kanya, pero salamat sa mabilis niyang reflexes, siya nakaiwas. Tinawag siya ng nanghihimasok na tarantado dahil nakaiwas siya sa abot ng kamay at sumunod pa ng 3 atake na pinupuntirya ang telepono sa kamay ni Ayori. Muling nakaiwas si Ayori, nailigtas ang kanyang buhay sa kaunting pagkakataon ngunit nahulog ang kanyang telepono sa huling sandali. Sa sandaling yun niya napagtanto na hindi siya ang pakay ng kakaibang magnanakaw kundi ang kanyang telepono. Sa kabutihang palad, nagawa niyang kunin ang kanyang telepono bago pa masira ito ng lalaki at nagsimulang tumakbo palabas ng bahay. Nagpasya si Ayori na tumakbo patungo sa isang maliwanag na parke, umaasang malilito o maliligaw ang umaatake at nag-text. Akari tungkol sa nanghimasok na kapapasok lang sa kanyang bahay. Akari patuloy na time-text siya, sinasabi sa kanyang tumakas at lumapit sa mga pulis. Ngunit sa halip na tumakbo o tumawag ng pulis, ang engot na ito ay nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa kanyang telepono. Bago pa siya makagawa ng iba, muling naabutan siya ng nanghimasok at sinubukang atakihin siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya si Ayori na manindigan at lumaban. Hinaranggan niya ang martilyo sa pamamagitan ng isang sipa na ikinagulat ng umaatake at pagkatapos ay sumugod si Ayori sa ganting atake, na madaling naharang ng nanghimasok. Ipinagpatuloy ni Ayori ang kanyang pagsalakay ng mga suntok at nagdagdag pa ng isang sipa, ngunit lahat. Ang kanyang mga atake ay madaling naiwasan o napipigilan ng taong may martilyo na tila may kakaibang pag-iisip. Muli, sinubukan ng estranghero na abutin at itaboy ang telepono mula sa mga kamay ni Ayori, at bahagya itong hindi nakuha. Walang ideya si Ayori kung ano ang tunay nitong pakay. Nang tawagin ng estranghero ang kanyang buong pangalan, sinasabing siya ay isang YouTuber na ang trabaho ay mag-post ng nilalamang pampigalit at manginis sa maliliit na babae at liberal na makakaliwa araw-araw ng walang malinaw na dahilan. Sinabi niyang napanood na niya ang mga video nito ngunit hindi kusa, at hayagang idineklara na nakakadiri ang mga video nito at nagpaparamdam sa kanya ng pagduduwal. Nang marinig ito, naisip ni Ayori na ang lalaking ito ay isa sa mga inis na manunood na nagpasya na siya na mismo ang haharap sa kanya. Kaya lumuhad si Ayori at humingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinasabing ang lahat ng kanyang ginawa ay para lang sa pera at walang personal na layunin dahil may malubhang sakit ang kanyang kapatid. Sinasabi niya na tinigilan na niya ang lahat ng iyon mula nang gumaling ang kanyang kapatid at sinasabi niyang maaari siyang bugbugin ng lalaki hanggat gusto nito, ngunit nagmamakaawa siyang huwag siyang patayin dahil gusto pa niyang tulungan ang kanyang kapatid. Sinasabi niya sa lalaki na huwag galawin ang kanyang telepono dahil nagtitext siya sa kanyang kapatid ngayon na malayo ang kinalalagyan at ayaw niyang mawalan ng komunikasyon dito. Bago pa man niya makumpleto ang kanyang pangungusap, muling hinambalos ng lalaki ang telepono niya gamit ang martilyo. Sinabi ni Ayori sa kanya na lumayo dahil pwede niya siyang saktan hanggat gusto niya. Ngunit sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam sa kanya at gusto lang niyang sirain ang telepono ng mabilis hanggat maaari. Medyo kumalma ang tagapanghimasok, na sinasabing parang nababaliw si Ayori ngayon dahil mahigit 1 buwan nang patay ang kapatid niya. Hindi matanggap ni Ayori ang katotohanan yun at nagtanong na kung patay na raw ang kapatid niya, sino naman ang katext niya sa telepono. Lumabas na dahil nagpa siya ang Amerika na sugurin ang Venezuela nang walang anumang dahilan. Ang kanyang flight patungong Amerika ay nakansela at lumala ang kanyang kalusugan sa sumunod na ilang araw na humantong sa kanyang kamatayan. Hindi matanggap ni Ayori ang katotohanan ito at maging ang libing ng kanyang sariling kapatid ay hindi niya nadaluhan bago siya nagkulong sa sarili niyang bahay. Patuloy niyang time-text si Akari sa kanyang telepono, nagmamakaawa na mag-reply ito. Nang isang araw pagkatapos niyang magpapakasasa sa junk food, nakita niya ang rate sign na lumitaw sa ibabaw ng kanyang mensahe at nakatanggap ng reply mula kay Akari. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata.
Ngunit si Akari ay tila siya mismo dahil alam niya ang lahat ng bagay na siya lamang ang makakaalam. Dahil dito, naniwala siya na ang kausap niya ay ang tunay na Akari at tumanggi siya. Para maniwala o makarinig ng kahit sino na magsabi ng iba. Biglang nagkakaproblema ang kanyang telepono at lumitaw ang video feed ni Akari sa kanyang screen habang nagsisimula itong makipag-usap sa kanya, na may luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata, tinatanong kung maayos ba siya. Bago pa siya makasagot, nagawa ng manghihimasok na patalbugin ang telepono palayo sa kanya at hinampas ito ng kanyang martilyo, habang huli na si Ayori para makuha ito ng ligtas. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi nabasag ang telepono at biglang isang kakaiba at nagbabantang enerhiya ang lumabas mula sa aparato habang si Akari ay lumitaw sa mismong harapan niya sa pamamagitan ng telepono. Hindi makapaniwala si Ayori sa sarili niyang mga mata at napaluhod na may luhang umaagos. Kanyang mga pisngi ngunit di nagtagal, ang mukha ni Akari ay bumaluktot at naging isang maskara ng demonyo na may dugong umaagos mula sa kanyang mga mata habang siya ay nagiging isang nilalang na tila demonyo. Agad na sinabihan ng nanghihimasok si Ayori na lumayo, na sinasabing hindi na niya ito kapatid. Sabi niya, ang taong kinakausap niya ay isang multo. Dati, ang mga multo ay nananatili sa mga lugar kung saan matagal na gumugugol ng oras ang mga tao o may malalim na emosyonal na koneksyon tulad ng mga dalampasigan, ospital, palikuran, music room. Ngunit ngayon, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang oras sa kanilang mga telepono at kapag sila ay namatay, isang madilim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Manatili sa kanilang mga device magpakailanman. Kapag ang social media account ng isang yumaong tao, na kilala rin bilang dead account, ay nagkaroon ng sariling isip, nagsisimula itong tawaging ghost account at yan ang kinakaharap nila ngayon. Sinasabi niya na ngayong napatawag na ang kaluluwa nito, hindi niya na basta masisira ang telepono at matatapos ang lahat, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang kaluluwa nito. Ngunit dahil ito ay isang digital na kaluluwa, hindi talaga gagana ang mga ordinaryong sandata dito kaya kailangan nilang umasa sa espesyal na sandatang espiritual. Bigla siyang naglabas ng kanyang telepono at nagpatawag ng isang itim na martilyo mula rito at sinimulang hampasin ang kaluluwa ni Akari. Si Ayori ay nahihirapan sa panunood ng lahat ng ito ngunit di nagtagal. Nagawa ng lalaking may martilyo na manaig sa multo at naghandang tuluyang magapi ito. Ibinato niya ang kanyang martilyo sa langit at nagpaula ng sunod-sunod na martilyo sa multo na tuluyang nagpawi dito. Pagkatapos nito, handa na siyang paknawin ang multo at kumuha ng bagong martilyo upang wakasan ang lahat. Ngunit hindi ito nakita ni Ayori at hinawakan ng lalaki mula sa likuran, nagmamakaawang hayaan siyang mabuhay dahil wala siyang pakialam kahit pa isa siyang multo. Sinabihan ng lalaking may martilyo si Ayori na lumayo sa kanya at sinigawan siya na lahat ng tao sa mundong ito ay may namamatay ngunit trabaho niyang magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang pamana. Nagbigay ito ng sapat na oras sa multo upang makarecover, at itinulak nito ang lalaking may martilyo patungo sa dingding, na nag-iwan sa kanya na hindi na makakilos. Sinabihan ng lalaking may martilyo si Ayori na tumakas, ngunit sa halip ay lumakad si Ayori patungo sa kanyang kapatid at sinubukang kausapin ito, sa kanyang matinding gulat. Ang multo ay kanyang kapatid lamang sa pinakamabaluktot na paraan, habang hinawakan nito si Ayori gamit ang mga ngipin, at sinimulang saktan siya na parang isang bagay na pinaglalaroan. Naisip ni Ayori ang buhay na kanyang pinagdaanan hanggang sa kasalukuyan at napagtanto niya na siya ang dahilan kung bakit nakagapos ang espiritu ni Akari sa mundong ito at kung siya ay mamamatay, ang espiritu nito ay automatikong makalaya. Ngunit noon din ay naaalala niya ang mga salita ng lalaking martilyo tungkol sa pagpapatuloy ng pamana at kumawala siya sa paghawak ng multo at nagawa niyang lumikha ng sandata mula sa kanyang telepono na ikinagulat ng lalaking martilyo. Naghanda si Ayori para sa huling labanan at pinatamaan niya ang sarili niyang kapatid ng asul na espadang apoy na kanyang hawak na siyang nagpalayas sa multo, na nag-iwan kay Ayori na walang malay sa lupa. Pagkaraan ng kaunting sandali ay dumating ang ilang tao mula sa akademya, kung saan galing ang lalaking martilyo, upang suriin ang lahat at tanungin kung paano nagawa ni Ayori na talunin ang multo ng sarili niyang kapatid. Iniulat ng batang martilyo na may espadang apoy si Ayori. Ang kanilang pinuno ay nagsasabing hindi big deal ang pagkakaroon yun, ngunit pagkatapos ay inihayag ng lalaking may martilyo na asul pala ang kanyang espada. Nagulat talaga ito sa kanilang lahat at kaagad na sinabi ng pinuno sa kanila na isasama nila si Ayori pabalik sa Meden Academy at kung mabubuhay siya roon at matututo o mamamatay ay nakasalalay sa kanya.
Nang tuluyan ng magising si Ayori kinabukasan, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang silid na sa palagay niya ay isang hotel. Hindi niya malinaw na matandaan ang anumang nangyari kagabi at iniisip niya na nagkaroon siya ng masamang panaginip kung saan namatay ang kanyang kapatid at naging multo at pagkatapos ay sumulpot ang isang lalaking may martilyo. Nang walang ano-ano at sa wakas, kinailangan niyang puksain ang multo ng kanyang kapatid gamit ang kanyang natatanging kapangyarihan. Bamantong hininga siya ng malalim na tapos na ang bangungot, ngunit nang lumingon siya, namataan niya ang lalaking may martilyo na kalmadong umiinom ng tsaa sa likod niya. Agad na nagtanong si Ayori kung nasaan sila at kung natulog sila sa iisang kama. Sumagot ang lalaking may martilyo na hindi siya ganoon, kaya tinanong ni Ayori siya tungkol kay Akari at kung ang lahat ng naaalala niya ay ang katotohanan na nangyari kahapon at kung ano ang nangyari sa kanyang mahal na kapatid. Hindi sumagot ang lalaking may martilyo, na maraming ipinahihiwatig, at ibinigay lamang ang telepono ni Ayori. Bumalik sa kanya at agad niyang hinanap ang kanyang kapatid, para lang matuklasan na wala ng account na may ganoong pangalan. Ipinaalam sa kanya ng lalaking may martilyo na ang mga date account ay resulta kapag ang social media account ng isang yumaong tao ay sinasaniban ng multo. Kaya kapag na-exercise ang multo, automatikong nawawala ang mga date account. Si Ayori ay labis na nalungkot at nagtanong kung hindi na ba niya kailanman makausap ang kanyang kapatid. At sumagot ang lalaking may martilyo na karaniwan ang alam ng lahat na hindi makapagsalita ang mga patay. Sa pagtataka niya, tinanggap ni Ayori ang balita ng kainahinalang maayos, habang umingiti at nagsasabing ayos lang. Kung namatay ang kapatid niya dahil hindi naman umaalis ang sakit sa kanya. Sinasabi niya na nangako siya sa kapatid niya na aalagaan niya ang kanyang sarili kaya dapat na siyang magsimulang gawin yun dahil wala nang saysay ang malungkot at umiyak sa isang bagay na hindi na mababago. Sumagot ang lalaking may martilyo na halatang-halata na nagpapanggap lang si Ayori at sa wakas ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Kuko. Nagsimula siyang lumabas ng silid at sinabi kay Ayori na sumunod sa kanya. Di nagtagal ay lumabas sila at inakala ni Ayori na nasa isang napakamahal na hod sila. Ngunit sumagot si Kuko na nasa Maiden Academy sila, na isang paaralan para sa mga exorcist. Hindi makapaniwala si Ayori na ang napakagarang lugar na ito ay isang paaralan at sinabi na ang silid na kanilang kinaroroonan ay parang honeymoon suite ng isang hotel. Ngunit sumagot si Kuko na yun ang sarili niyang silid dahil ang bawat estudyante sa paaralan ay nakatira sa mismong campus. Sinabi niya na sadyang itinayo ang paaralan upang magmukhang isang hot springs hotel, upang bigyang diin ang katotohanang nililinis ng mga estudyante ng paaralang ito ang mundo mula sa kasamaan. Habang naglalakad siya sa campus, dumaan sa tabi ni Kuko ang isang may blonde na buhok at tinukso siya dahil sa pagpalpak kagabi at muntik nang mapatay. Ngunit binaliwala siya ni Kuko at nagpatuloy. Ang blondie ay lumapit sa grupo ng kanyang mga kaibigan kung saan nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinakabagong recruit at kung paano ito ay isang rage-bait YouTuber. Isa sa mga tao sa grupo ang nagsabing kinamumuhian nila ang mga rage-bait YouTuber ng higit sa anupaman dahil kasing inis lang ang mga ito ni Jake Paul mismo. Ngunit ang babaeng may buhok na asul sa grupo ay nagustuhan si Ayori, iniisip na mukha itong napakagwapo. Ibinigay ni Kuko kay Ayori ang buong tour ng paaralan mula sa kantina, sa mga tindahan, sa resepsyon, at maging sa hot springs. Ngunit hindi makapaniwala si Ayori na ito ay isang paaralan at patuloy na iniisip na ito ay isang biro lamang at isa lamang itong hotel. Nang makapasok sa hot spring, napagtanto ni Ayori na ang kanyang mga sugat ay tila gumagaling ng napakabilis at ang nakaka-relax na katangian ng bukal ay nagsisimulang magpakalma sa kanyang katawan, na nakakatakot sa kanya dahil baka magsimula siyang umiyak para sa kanyang kapatid kung hindi siya mag-iingat. Agad siyang nagsimulang magbuhos ng tubig sa kanyang mukha upang makalabas sa relaxation mode. Habang nagtataka si Kuko kung nasaan ang pinuno, sa kanilang pagtataka, biglang sumulpot mula sa tubig ang pinunong nagngangalang Zaki na walang saplot, at ang kanyang ari ay malayang nakalawit. Sinasabi niya na siya ay isang monghe na isa ring guru dito at kinamayan si Ayori. Pagkapasok sa silid, nagbihis silang lahat maliban kay Zaki na nag-inat ng katawan habang nakatapis, habang sinasabi ni Kuko sa kanya na naipakita na niya kay Ayori ang campus tulad ng utos niya at kung maaari na siyang umalis. Sinabi ni Zaki kay Kuko na huwag itong ituring na pahirap at I enjoy ito. Ngunit sinabi ni Kuko na pakiramdam niya ito ang kaparusahan sa pagpalpak niya kagabi dahil kinasusuklaman niya ang lahat ng rage-bait YouTubers tulad ng iba.
Ganap siyang binaliwala ni Zaki at humarap kay Ayori, nagtatanong kung handa na ba siyang mag-enroll sa eskwelahang ito at maging isang exorcist. Medyo natulala si Ayori sa simula, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa kasama si Zaki, iniisip na ito ay isang uri ng biro, habang tinanong naman ni Kuko kung dinagdagan pa ni Zaki ang hapdi ng kanyang sugat. Sinabi ni Zaki kay Kuko na sinsero siyang iniimbitahan si Ayori dahil kagabi lang ay nagising ang kanyang mga kapangyarihan at maaaring maging malaking tulong sa paaralan. Medyo naguluhan si Ayori tungkol sa mga kapangyarihan, kaya ipinaliwanag ni Zaki na ang propesyon ng exorcist ay nagmula pa sa libu-libong taon kung saan ang mga exorcist ay nasa patuloy na laban-laban sa mga masasamang espiritu. Aniya, ang mga exorcist ay gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan para sa pagpapakawala ng espiritual na enerhiya. Kilala bilang psychokinesis, ngunit malaki ang ipinagbago ng lahat matapos ipakilala ang internet ilang dekada na ang nakalipas, na siyang naging dahilan para maging pugad ang cyberspace para sa mga espiritu at multo habang nagsisimula silang magpakita sa pamamagitan ng social media na nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga exorcist dahil ang mga teknik na binuo nila sa loob ng daan-daang taon ay walang saysay laban sa mga tinatawag na ghost accounts na ito. Habang ipinapaliwanag ni Zaki ang lahat, nagpasya si Ayori na wala siyang pakialam at nag-inat bago umalis ng silid at tiningnan ang Google Maps upang makita kung nasaan siya at kung mayroon siyang mapupuntahan na pasyalan bago bumalik sa kanyang tahanan. Agad siyang pinigilan ni Zaki, tinatanong kung bakit siya tumatakas at kung hindi ba siya interesado sa sarili niyang kakayahan at kung ano ba talaga ang nangyari kahapon. Sumagot si Ayori na seryoso siyang walang gustong malaman, at hindi rin siya interesado na masangkot sa usapin ng mga multo at mga exorcist. Aniya ay gusto lang niyang bumalik sa dati niyang buhay, magkaroon ng ordinaryong trabaho, kumain ng masustansya araw-araw at matulog sa tamang oras kung maaari. Hindi na nga niya sisimulan muli ang kanyang YouTube channel dahil ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Ang pang-uudyok ng galit ay para lang kumita ng sapat na pera upang matulungan ang kapatid niya sa pagpapagamot nito. Pero wala na siya sa buhay niya. Wala na siyang dahilan para buhayin pa ang channel niya o magpakita pa ng mukha sa anumang social media account, kailanman. Sabi niya ay blanko na siya sa loob at nais niyang mag-isa muna habang umiinom ng masarap na boba tea. Dahil doon, nagsimula na siyang umalis, pero naabutan siya ni Zaki at tinanong kung hindi siya mausisa sa kung ano talaga ang nangyari sa kapatid niya at kung sino ang responsable sa pagkamatay nito. Agad itong nakakuha ng kanyang atensyon at humarap kay Zaki, nang umiti, sinasabing hindi namatay ang kapatid niya dahil lang sa kanyang kondisyong medikal na matatag sa loob ng maraming buwan noon. Sinasabi niya na pinaslang ang kanyang kapatid ng isang napakalakas na ghost account. Dumilim ang mukha ni Ayori habang inaalala niya ang pakiusap ng kanyang kapatid, habang nagmamakaawa ito na tulungan siya sa kanyang higa ng kamatayan nang hindi na ito makahinga ng maayos. Sinasabi ni Zaki na ang ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay palaging pinupuntirya ang mga taong may napakalakas na ugnayan sa mundong ito, at sa tuwing namamatay ang mga biktimang ito, sila ay laging nagbubuhos ng luha ng dugo, tulad ng ginawa ng kanyang kapatid nang ito ay pumanaw. Galit na tinanong ni Ayori kung nasaan ba talaga ang bagay na yun sa ngayon, at tinanong ni Zaki kung ano ba talaga ang gagawin niya kahit na malaman niya. Sumagot si Ayori na tatapusin niya ang ghost account na yun nang walang habag, ngunit ngumiti lang si Zaki, kinukutsa siya habang sinasabing wala siyang magagawa dahil napakahina niya. Labis itong ikinagalit ni Ayori at nagpakawala siya ng malakas na suntok gamit ang kanan patungo kay Zaki, na nasalo naman ni Kuko sa huling sandali. Sinabi ni Ayori kay Kuko na umalis sa dadaanan niya ngayon din dahil parurusahan niya itong engot na gurumong monghe na akala niya ay alam na niya ang lahat tungkol sa kanya. Sumagot si Kuko na isa siyang handgal na guro, ngunit guro pa rin niya ito. Pinakalma sila ni Zaki at ipinagpanukala na kung magagawa ni Ayori na talunin si Kuko sa kasalukuyan niyang antas ng kapangyarihan, ay kikilalanin niya ang lakas ni Ayori at sasabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa ghost account na responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Mukhang nasa sabik si Kuko dito dahil matagal na niyang gustong talunin ng husto ang isang rage-bait na YouTuber at agad na kinuha ang kanyang martilyo mula sa kanyang telepono na nakangiti. Ngunit mukhang hindi naman talaga interesado si Ayori at agad na muling sinugod si Zaki, ngunit nagawa niya. Para makaiwas at nagsimulang tumakbo, sumisigaw kay Ayori na labanan si Kuko, hindi siya habang hinahabol siya ni Ayori,
sinasabing wala siya rito para sa mga walang kwentang laro nito dahil pinaslang ang pinakamahalaga sa kanya sa buong mundong ito. Ngunit bago pa niya maabutan si Zaki, tinulak siya ng malakas sa likod ni Kuko na nagpabagsak sa kanya sa sahig at sinabihan siyang tumahimik na dahil ang maliit niyang kapuspalaran ay hindi siya ginagawang espesyal dahil ito ay isang napakakaraniwang kwento sa akademya na ito. Napagtanto ni Kuko na hindi basta-basta lalaban si Ayori kaya nagpasya siyang painitin ang ulo ng mapagpainit ng ulo sa pamamagitan ng pagsasabing ang pagpalo sa kanya ng martilyo ay mas masarap pa kaysa sa pagpalo. Ang kapatid niya kagabi, sapat na yun para magalit si Ayori, na tumayo at sinabi kay Zaki na makukuha niya ang lahat ng detalye mula rito kapag nakaganti na siya sa hanghang na may hawak ng martilyo. Sa kabila niyon, agad na sumugod si Ayori kay Kuko at sinubukang sikutin ito. Ngunit naharangan yun ni Kuko gamit ang kanyang martilyo at naitulak siya pabalik. Ang kaguluhang ito ay nakapukaw ng pansin sa lahat ng mga estudyanteng naglalakad sa lugar at tumigil sila upang panoorin ang kinalabasan ng laban. Agad na sumugod si Ayori para sa isa pang suntok, ngunit nailagan yun ni Kuko pati na rin ang kasunod na tuwid na suntok na ipinukul sa kanya ni Ayori. Sabi ni Kiyo na goth girl, parang K-drama ito kung saan pinipilit siyang manood ng isang rage baiter at isang martilyong hanggal na akala niya ay masyado siyang cool. Sabi ni Kiyo na puppet student na hindi raw araw-araw na makikita nila ang rage bait YouTuber na nakikipaglaban sa totoong buhay. Humanga rin si Ren sa kakayahan ni Ayori dahil hindi lahat ay kayang makasagupa si Kuko sa labanan. Si Imo lang ang gustong huminto sa laban dahil hindi ito magtatapos ng maayos. Balik sa laban, hinampas ulit ni Kuko si Ayori ng malakas na martilyo, pero si Ayori ay hindi duwag at nagawa niyang sanggahin ang pinsala sa pamamagitan ng kanyang block, pero napagtanto niya na masyadong malakas ang mga hampas at isang maling galaw. Maaaring ikapatalo niya sa laban. Nagpasya si Ayori na umatras at umiwas upang lumayo, ngunit ibinato ni Kuko ang kanyang martilyo at tumama ito mismo sa mukha ni Ayori. Ang kaguluhan ay umakit din ng atensyon ng iba pang mga guro na nagsimulang magtipon at maging ang prinsipal mismo ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isa sa mga guro sa prinsipal na kailangan nilang pigilan agad ang laban at alisin si Ayori sa akademiyang ito dahil hindi maganda ang kanyang mga ulat batay sa kanyang nabasa. Sinabihan siya ng prinsipal na tumahimik at manood. Sinabi ni Kuko kay Ayori na labis siyang natutuwa sa bawat sandali ng pagbubugbog sa isang rage baiter, at si Ayori. Muling sumisigaw na ginawa lang niya yun para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit hindi kumbinsido si Kuko at sinaktan siya sa mukha, sinasabing may iba pang paraan para kumita ng pera, at ginawa lang niya yun dahil madali at nagustuhan niya yun. Tumigil si Ayori sa pagtatanggol sa sarili at muling nahataw ni Kuko ng paulit-ulit gamit ang martilyo nito bago gumamit ng isa sa kanyang mga espesyal na galaw na nagpapalit ng kanyang martilyo sa maraming kopya at inihagis ang lahat ng ito kay Ayori. Binagsak siya sa lupa, walang magawa at bagbog. Lumitaw si Zaki sa ibabaw niya at ngumiti, sinasabing isa siyang palaban na manlalaban, ngunit laban sa si Kuko sa kanyang mga kapangyarihan, ay parang nakikipagsuntukan sa isang bar-ilan. Kaya ginabayan niya si Ayori na ilabas ang kanyang telepono at ituon ang kanyang mahiwagang enerhiya para maging patas ang labanan. Sinunod ni Ayori ang kanyang mga tagubilin at inilabas ang kanyang telepono at kaagad bumulwak ang asul na apoy na ikinagulat ng labis ng bawat manunood, kasama na ang mga guro. Habang inaamin ni Zaki na muntik siyang hindi maniwala kay Kuko kahapon nang ikwento nito ang asul na apoy ng demonyo, pinayuhan ni Zaki si Kuko na huwag hawakan ang apoy at medyo naguluhan si Ayori at nagtataka kung bakit takot na takot ang lahat. Sinasabi ni Zaki kay Ayori na huwag mag-alala at subukan lang itong gamitin. Sa gulat ng lahat, sinubukan ni Ayori gamitin ang apoy sa kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng matinding bilis. Ngunit habang tumatakbo patungo kay Kuko ay nadapa siya at bumagsak na nakasubsob. Maging si Zaki ay nagulat dahil si Ayori ay napakabilis para makita pa nila ng maayos at sana'y natapos na ang laban kung nakontrol niya ang sarili. Gayunpaman, hindi pa tapos si Ayori at muling sumugod kay Kuko. Ginuguluhan siya sa bilis at muntik nang magkabit ng suntok na nag-iwan ng manipis na pulang marka sa pisngi ni Kuko. Naiinis dito si Kuko na sinimulang iindayog ang kanyang martilyo kay Ayori. Iniiwasan naman ni Ayori ang lahat, ngunit sa sandaling inakala niyang matatalo na niya si Kuko, lubos siyang nalagpasan. Pinalaki ni Kuko ang kanyang martilyo ng may galit, dahil may kakayahan siyang palakihin ito, at muntik nang sirain si Ayori ng lubusan.
Bahagya lamang nakaiwas si Ayori, ngunit naglunsad muli si Kuko ng isa pang atake na sana'y katapusan na ni Ayori. Ngunit lumukso sa pagitan si Zaki, at sa isang pitik ng kanyang pamaypay, ay inilayo niya ang atake, sinasabi kay Kuko na sumobra na siya roon. Matapos iyon, bumaling siya kay Ayori at humingi ng paumanhin dahil sa pagpapainit niya ng ulo nito, ngunit humingi rin ng paumanhin si Ayori. Kaagad na bumalik at nakikiusap kay Zaki na tanggapin siya sa akademya para matagpuan ang pumatay sa kanyang kapatid. Ngumiti si Zaki matapos makita ang tunay na luha ni Ayori na sa wakas ay lumabas at formal siyang tinanggap sa Meden Academy. Di nagtagal pagkatapos nun, ibinigay ni Zaki kay Ayori ang gusto nito. Ipinakita niya rito ang isang lumang video ng isang pangkat ng mga exorcist na nasa misyon upang alisin ang isang multo, at nagulantang sila nang makita nila ang isang bangkay na nakahandusay sa sulok. Nakita nila ang isang smartphone sa harap niya at isang multo ang lumabas mula rito. Ang pinuno ng mga exorcist ay ginamit ang kanyang telepono upang i-scan ang multo at makahanap ng higit pang detalye tungkol sa ito, at nalaman niya na may impormasyon sila tungkol sa kanya sa database. Gayunpaman, sa sandaling maging available ang impormasyon, sinabi ng kalbong exorcist sa kanyang koponan na tumakas agad. Sa kasamaang palad, hindi sila binigyan ng pagkakataon ng multo na gawin yon, at agad silang tinupok ng naglalagablab na asul na apoy. Sinabi ni Zaki kay Ayori na ang ghost account na ito ay tinatawag na Sad Boy K, at hindi nila alam kung sino siya noong siya ay isang totoong tao. Gayunpaman, ang tanging sigurado sila ay siya ay napakalakas at ang pangunahing kalaban ng mga exorcist, ngunit higit sa lahat, siya ang ghost account na kumitil sa buhay ni Ayori's kapatid. Nagulat si Zaki nang marinig yon, at mas lalo pa nang mapagtanto niyang ang multo ay gumagamit ng parehong asul na apoy tulad niya. Sinabi ni Zaki sa kanya na ang kakayahan ni Sad Boy ay tinatawag na liyab ng demonyo, at ito ay isang sumpa na kakayahang kumukuha ng lakas ng buhay ng sinumang mahawakan nito. Nakita ni Ayori ang mga mukha sa mga biktima at ang mga luhang dugo na lumalabas sa kanilang mga mata, na siyang eksaktong nangyari kay Akari. Tinanong niya si Zaki kung paano siya nagkaroon ng parehong kakayahan tulad ng lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Sinabi ni Zaki na wala rin siyang ideya tungkol doon, at yun ay nagdulot lamang ng mas maraming katanungan para kay Ayori. Siya ay nagsimulang kinabahan na ginagamit niya ang gayong nakamamatay na kakayahan laban kay Kuko, at tumawa si Zaki, na sinasabing mabuti na walang namatay. Pagkatapos ay tinanong ni Ayori kung paano siya nananatiling ligtas kapag napapalibutan siya ng nakamamatay na apoy at tinanong ni Zaki kung may ahas bang namatay sa sarili nitong lason. Lahat ng ito ay labis para kay Ayori upang i-proseso, at sinabi niya kay Zaki na kailangan niyang umuwi at magpahinga ng ilang araw upang magpalamig at intindihin ang kanyang bagong buhay. Gayunpaman, dumating si Kuko at ang iba pa mula sa Class 1B sa mga sandaling iyon at sinabihan siya na imposible siyang umalis ngayon. Ipinakikilala ni Zaki sila kay Ayori bilang kanyang mga estudyante at hinihiling sa lahat na makisama ng mabuti sa kanilang bagong kaklase. Pero agad siyang kinantay ni Kuko, sinasabing walang gustong maging kaklase ng isang lalaki na ang apoy ay madaling makapinsala, pero kailangan nilang bantayan siya para hindi siya maging isang kontrabida. Tinawag ni Kuko ang buong sitwasyon na isang nagbabagang kalokohan, pero pagkatapos, itinulak siya sa gilid ng isang lalaking may blonde na buhok na nagngangalang Ren at ipinakilala ang sarili kay Ayori. Sinabi ni Zaki sa kanya na huwag masyadong pansinin si Kuko, dahil mabait naman talaga siya kapag nakilala mo na. Pagkatapos nyon, isang nagsasalitang manika na nagngangalang Hajime ang lumapit at sinabi kay Ayori na galit lang si Kuko dahil nataman niya ito. Nagulantang si Ayori nang makita ang pinsan ni Annabelle, ngunit sinabi nito sa kanya na nagla-livestream siya ng mga laro at dapat silang magkalab balang araw. Agad sinabi ni Ren kay Ayori na maghanda para mag-selfie, habang ang iba pa niyang kaklase ay pinapanood ang magulong pamumuhay ng mga tao. Pagkatapos nyon, sinabi ni Zaki kay Ayori na kailangan niyang pumasa sa isa pang pagsubok bago siya maging isang ganap na exorcist. Dinala niya siya sa silid pagsasanay kung saan nakahanda ang isang ginintoang kagamitan upang sukatin ang kanyang kakayahan sa laban. Kakayahan, sinasabi ni Zaki kay Ayori na kung papasa siya sa pagsusulit na ito, ay ipadadala siya sa labas bilang isang exorcist, at makakasalubong niya si Kay, ang nalulungkot na binata, sa madaling panahon. Naging sabik si Ayori sa ideya na harapin ang pumatay sa kanyang kapatid, at sinabi niya kay Zaki na simulan ang pagsusulit.
Pinindot ni Zaki ang isang buton, at lumabas ang dalawang kulay rosas na genie mula sa gintong lampara. Sinasabi ni Zaki kay Ayori na sila ay artipisyal na espiritu na ginagamit upang sanayin ang mga exorcist, at kailangan niyang talunin ng 100 sa mga ito kung gusto niyang makapasa sa pagsusulit. Binalaan niya ito na huwag maliitin ang mga artipisyal na espiritu, ngunit tiwala si Ayori na kaya niya talunin ang sinumang kalaban. Kinuha niya ang kanyang espadang asul na apoy mula sa kanyang smartphone at mabilis na tinapos ang unang espiritong umatake sa kanya, ngunit tinapos ni Zaki ang pagsubok doon. Tinanong siya ni Ayori kung bakit siya huminto at agad niyang napagtanto ang sagot sa sumunod na sandali. Nagsimula siyang mahilo at nawala ng balanse, at sinabi ni Zaki sa kanya na tingnan ang baterya ng kanyang telepono dahil ito ay konektado sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Umabot sa 0 ang baterya, na nangangahulugang naubos ni Ayori ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at ngayon ay wala na siyang silbi tulad ng isang patay na telepono. Nawala ng malay si Ayori, at nang magising siya, nakita niya ang lahat na masarap na kumakain sa isang magarbong hapunan. Sa tradisyonal na paraang Hapon, sinabi ni Zaki sa kanya na pagod na siya matapos ang laban niya kay Kuko, at ang pagsubok ay isa lang setup para maranasan niya kung paano maubusan ng baterya. Naunawaan na ito ni Ayori ngayon, ngunit ang nakakalito sa kanya ay kung paano hapunan na agad gayong hindi naman siya matagal na wala ng malay. Sinabi ni Zaki sa kanya na kapag naubusan siya ng baterya, mananatili siyang walang malay sa loob ng humigit kumulang 5 oras at sa panahong yun, hindi siya magigising anuman ang mangyari. Sa larangan, magiging sanhi iyon ng kanyang kamatayan at kahit pa mabuhay siya, magiging pabigat pa rin siya sa kanyang koponan kung tuluyan siyang mawala ng kakayahan. Nararamdaman ni Ayori na marami pa siyang kailangang matutunan, ngunit pinayuhan siya ni Zaki na huwag malungkot dahil mabilis siyang natapos, dahil ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Malungkot pa rin si Ayori tungkol doon, at sinabi ni Zaki sa kanya na kumain para muling lumakas. Sinabi niya na ang malaking pagsubok ay sa 1 linggo at isa lang ang pagkakataon niya, kaya hindi siya dapat mabaigo, kung hindi ay madarakip siya at sasalubungin ng matinding pagdurusa. Natakot si Ayori dito at sinabi ni Zaki na maraming tao rito ang nag-iisip na siguro'y kamag-anak siya ni Sadboy, na pumatay ng napakaraming manggagamot ng masasamang espiritu, at desperado silang makaganti sa kanya. Kung hindi magiging exorcist si Ayori, tatatakan siyang panganib at bibigyan ng kaukulang aksyon, kaya dapat siyang magsumikap at pumasa sa pagsusulit. Pagkatapos nyon, pumunta ang lahat sa kani-kanilang kwarto at tinanong ni Ayori si Kuko kung nasaan ang kwarto niya. Sinabi ni Kuko na huwag siyang maging tanga, dahil hindi nila hahayaang manatiling walang nakabantay ang isang nagbabadyang panganib na tulad niya. Makakasama ni Ayori sa kwarto si Kuko, na hindi naman talaga natutuwa na gawin yon, ngunit kailangan mayroong umako ng responsibilidad. Bigla, nagsimulang titigan siya ni Ayori na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha at inisip ni Kuko na hindi lang ito masaya na makasama siya sa kwarto. Gayunpaman, yumuyukod si Ayori sa harap niya at humiling na sanayin siya para makapasa siya sa pagsusulit sa loob ng 1 linggo. Nabuga ni Kuko ang kanyang tiyan nang marinig ito at nagtanong kung anong uri ng taong madaling magalit ang yumuyukod ng ganito sa taong tumalo sa kanya. Sinabi ni Ayori sa kanya na wala siyang pagmamataas at tinatanggap niya na mas malakas si Kuko kaysa sa kanya, kaya kailangan niya ang tulong nito. Nagulat si Kuko sa kanyang kapakumbabaan at sinabi sa kanya na sasanayin naman niya ito kahit paano dahil inutusan siya ni Zaki na gawin yon. Nang mawala ng malay si Ayori sa training hall, sinabi ni Zaki kay Kuko na sanayin niya ito, at labis siyang tutol sa ideya dahil kinasusuklaman niya ang mga taong madaling magalit mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang si Loki ay isa, sinabi lang ni Zaki sa kanya na ito ang pinakamainam hindi lang para kay Ayori kundi para rin kay Kuko, at sa huli, tinanggap niya ang utos. Ngayon, habang sila ay magkadikit tulad ng mag-asawang nagsimula palang manirahan ng magkasama, umaasa si Kuko Loki na si Ayori ay isang duwag na matatakot sa pagsubok at tatakbo. Kinabukasan, muling hinamon ni Ayori ang mga pink jennies at mabilis na naubos ang kanyang baterya. Sinabi ni Kuko sa kanya na todo-todo siya mula pa sa simula at sinabi sa kanya na kontrolin pa ang kanyang lakas. Walang ideya si Ayori kung paano gawin yon, at sinabi ni Kuko sa kanya na mag-imagine ng parang pagbabawas. Ang apoy ng lighter o pagpatay ng apoy sa campfire. Ngunit kung makakaisip siya ng mas kakaiba at personal, mas gagana ito.
Hindi magawa iyon ni Ayori, at sa huli, siya ay bumagsak matapos talunin ang 35 espiritu ng pagsasanay. Kinabukasan, nagpa siya sina Ren, Hajime at ang isa pang blondie na tingnan ang pag-unlad ni Ayori, at humanga sila na madali nitong narating ang ika-30 sa kabila ng kakagising lamang nito 2 araw na ang nakalipas. Gayunpaman, bumagsak siya sa ika-31 kaya naisip niya ang isang kakaibang ideya kinabukasan. Pinuno niya ang sarili ng caffeine upang hindi siya makatulog, ngunit kahit noon, 41 mannequin lang ang kaya niyang talunin. Kinabukasan, mas naging mahusay siya at natalo ang 49 na mannequin, at maging ang goth na kontrabida ay nagpa siya ng tingnan kung ano ang ginagawa niya. Ano man ang gawin ni Ayori, hindi man lang niya malampasan ang kalahating marka at patuloy si Kuko na sinasabi sa kanya na mag-isip ng kung ano man na makakatulong sa kanya upang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Kahit sa pagtatapos ng ika-6 na araw, wala pa ring pag-unlad si Ayori, at nagpa siya siyang ilibang ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng ilang pinalamang tinapay. Tinanong ni Kuko kung paano siya magiging ganito kawalang bahala gayong bukas na ang malaking pagsubok. Dahil hindi nagsinungaling si Zaki nang sabihin niya na ang mga tao rito ay pahihirapan at sasalubungin ng kasawian. Sa kanya kung mabibigo siya. Nagsimulang mag-ayos si Kuko sa kanyang sarili habang sinasabi kay Ayori na wala nang matitira sa kanya kundi kapaguran at kahinaan kapag natapos ang mga tao sa kanya, at yun ay may ipinaalala kay Ayori. Sinabi niya na kailangan niyang umuwi kaagad at iniisip ni Kuko na sa wakas ay uulong na ito bago ang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, ang tanging ikinababahala ni Ayori ay naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang silid nang inatake siya ni Kuko, at ang mga larawan at mga alaala at mga natitirang bagay ni Akari ay nakalantad. Pakiramdam niya ay baka may isang taong may masamang isip na magnakaw ng mga ito, ngunit iniisip ni Kuko na ito ay isa lamang dahilan para tumakas. Sinabi ni Ayori sa kanya na hindi siya tatakas, dahil ang tanging layunin niya sa buhay ay ang maghiganti para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, oras na para sa huling pagsubok niya at lahat mula sa paaralan ay nagtipon upang panoorin ito. Ang mga guro na galit kay Ayori dahil sa kanyang kakayahan ay sigurado na babagsak siya at aalisin siya, at sinimulan nila ang pagsubok na may masamang ngisi sa kanilang mukha. Sinimulan ni Ayori na talunin ang mga artipisyal na espiritu nang mabilis gamit ang kanyang espadang apoy, ngunit hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan nito at bumagsak sa 30% ang baterya kahit bago pa niya matalo ang 30 sa mga espiritu. Pinalakpakan siya ng kanyang mga kaklase upang gawin ang kanyang makakaya, ngunit pagkatapos ay may kung anong pumutok sa loob ni Kuko at siya. Nagsimulang laylatin si Ayori. Tinawag niya itong isang walang kwentang tagapukaw ng galit na puro salita at walang gawa. Ang kanyang mga kaklase ay kumontra sa kanya at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit patuloy pa ring pinupukaw ni Kuko ang galit ng isang propesyonal na tagapukaw ng galit habang may mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Di nagtagal, ang mga taong galit kay Ayori ay sumama rin sa agos at nagsimulang sigawan siya ng masasamang salita. Sinabi nila sa kanya na bilasan na niya at bumagsak na, ngunit patuloy pa rin na natalo ni Ayori ang mga artipisyal na espiritu habang tinitiis ang kanilang panlalait. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya noong una siyang nagsimulang gumawa ng nilalamang tagapukaw ng galit at ang mga negatibong komento na kanyang natanggap ay lubhang kinatakutan niya. Naisipan niyang sumuko, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang kapatid na umuubo ng dugo, napagtanto niyang wala nang hihigit pa sa takot na yon. Handa siyang gawin ang lahat upang kumita ng sapat na pera para sa panggagamot nito, at sa sandaling yon, nagsimula niyang makita ang kanyang mga hater bilang mga taong tumutulong sa kanya na kumita ng pera sa pamamagitan ng kanilang pagkamuhi. Nakatulong ang sandaling iyon upang makontrol niya ang kanyang mga emosyon, at nagamit ni Ayori ang parehong damdamin upang maiwasto ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang espadang apoy ay lumiit at tumilim, at nagawa niyang talunin ang 100 mannequin na pang-ensayo nang hindi nawawala ng malay. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nila ito, ngunit napagtanto ni Zaki ang katalinuhan ng plano ni Kuko. Sinadya ni Kuko na ibaling ang galit ng mga tao laban kay Ayori, hinayaan siyang makapasok sa tamang isip bilang target ng galit, at sa ganoong paraan niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang lalaking mahaba ang buhok na pinakakinaiinisan si Ayori ay hindi matanggap ang resultang ito, at muli niyang inaktibo ang makina. Ipinatawag ang pinakamalakas na bersyon ng mga dami ng pagsubok.
Nagkataon din na hindi nasisiyahan si Ayori sa pagtapos lang ng mga pagsubok, at inilabas niya ang kanyang mabangis na panig sa pagtalo rin sa malalakas na espiritu. Sa huli ay natalo niya ang 161 espiritu, at pagkatapos ay nawala ng kuryente ang makina. Nagulat ang lahat dahil nalampasan lang ni Ayori ang record para sa pinakamaraming espiritong natalo sa isang pagsusulit, at pinuri ni Zaki ang sarili niya sa pagpapares kina Ayori at Kuko. Kinabukasan, opisyal na nagsimulang mag-aral si Ayori, at nabigla siya nang mapagtanto na kailangan din nilang mag-aral ng mga ordinaryong asignatura. Nang matapos ang klase, sinabi ni Ren sa kanya na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung siya ay mahirapan, at agad siyang nag-selfie. Dumating si Hajime doon para sa susunod na selfie at inanyayahan ang lalaking may blonde na buhok na si Imo na sumama rin sa kanila. Habang ipinapaliwanag ni Imo na nahihiya siya sa camera, nagsimulang magtaka si Ayori kung anong mga kakayahan ang bawat isa. Nang mga ito ay mayroon. Sabi ni Hajime, masaya siyang hindi siya pinahirapan, at sinabi niyang utang yun sa lahat kay Kuko. Lumingon siya para magpasalamat ng maayos, pero galit na galit si Kuko matapos makita si Ayori na nagwala kahapon. Inakusahan niya itong isa pang nagpapakasasa sa galit na yumayabong kapag galit ang mga tao sa kanya. Sabi ni Ayori ay hindi raw ganoon, pero pagkatapos ay pinatahimik silang dalawa ng balasubas na goth na si Yuru. Sabi niya, sino mang may abilidad sa pag-atake ay may masamang pagkatao, at kasama na raw doon si Kuko. Nasaktan si Kuko na pinagtabi sila ni Yuru ni Ayori sa parehong kategorya. Sinabihan niya itong bawiin, at nagsimula silang magsabihan ng lumayas ka, sa isa't isa. Tamang-tama, dumating si Zaki doon upang sabihin sa kanila na may misyon siya para sa kanila, at ipaparanas niya ang unang karanasan kay Ayori sa pamamagitan nito. Nag-isip siya kung sino ang ipadadala kasama nito dahil ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay tungkol sa pagtutulungan, at nang makita niyang nagbabangayan pa rin sina Kuko at Yuru, nakakuha siya ng ideya na pagsamahin sila sa isang koponan. Nang gabing yun, ipinadala sina Ayori, Kuko at Yuru sa misyon sakay ng van kung saan sila di nagtagal ay dumating sa isang camera studio o kung ano. Nagtaka sila kung bakit sila naroon, nang biglang isang lalaking may blonde na buhok ang palihim na lumapit sa kanila na may isang napaka-sexing sekretarya at nagsimulang magsalita. Sinabi niya kay Ayori na dito sila magsisimulang magtrabaho at tinanong kung may alam siya tungkol sa mga tech hub na ito. Nalito si Ayori at nagtanong kung sino ba siya. Doon ipinahayag ng blondie na siya ay walang iba kundi si Zaki mismo na nagkukunwari. Dahil masyado siyang kapansin-pansin sa kanyang kasuotang monghe, malapit na sana siyang magpaliwanag ng misyon sa kanila. Nang biglang lumapit ang isang grupo ng 3 dalagita kay Zaki at sinimulang tawagin siyang gwapo at matangkad, medyo nagulat at labis na nalula si Zaki habang nagsisimula silang humingi ng kanyang numero at nag-aalok. Upang mag-dinner date, sinubukan ni Zaki na bamulong-bulong na isa siyang monghe na sumumpa na tinalikdan na niya ang mga materyalistikong bagay sa mundo. Ngunit may ilang materyalistikong bagay na hindi kailanman magbabago habang napapansin niya ang malalaking at nakakaakit na personalidad ng mga babae at naluso habang nagawa siyang isama ng mga babae para sa hapunan at kaunting cardio pagkatapos. Iniisip ni Ayori kung paano ang ilang tao ay namamatay sa uhaw habang ang iba naman ay nalulunod sa isang ilog mula sa Himalayas. Ang sexing sekretarya na nagngangalang Kiko na dumating kasama si Zaki ay napagtanto na kailangan niyang harapin ang lahat ngayon at sinabihan ang mga estudyante na makinig ng mabuti. Sabi niya, nagsimula silang makakuha ng senyales ng mga espiritu mga 1 oras na ang nakalipas mula sa gusali ng kamera ng baboy kung saan malubhang nasugatan ang isang customer. Sabi niya, posibleng kinakaharap nila ang isang grupo ng ghost accounts dito. Nalilito si Ayori at tinanong niya kung ang mga patay na accounts ay nagkukumpulan tulad ng mga bubuyog o kung ano paman. Pero sinabi ni Kuko sa kanya na ang mga ghost accounts ay mga digital na nilalang na nangangahulugang kailangan nilang mag-recharge ng panapanahon kung hindi ay mawawala sila. Kaya naman ang mga tindahan ng elektroniko ay tiyak na nagiging sentro ng paranormal activity. Bago pa man maproseso ni Ayori ang lahat ng impormasyong yon, nagsalita si Yuru at galit na nagdemanda muli. Para malaman ang dahilan kung bakit siya ipinangkat sa 2 talunan na ito, sinasabing parang personal na atake ito sa kanya. Hindi naman pinapansin ni Kuko ang mga sinasabi niya, ngunit sinubukan ni Ayori na ipagtanggol ang sarili, sinasabing kakaiba si Kuko samantalang siya raw ay napakakaraniwan at walang pagkakatulad kay Kuko.
Sinabihan siya ni Yuro na tumahimik dahil ang mga normal na tao ay hindi tumatawa kapag nawawala sa sarili. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang kanyang telepono, napagtantong malapit ng mag-stream ang paborito niyang streamer at kung hindi siya magpapadala ng maraming super chat, baka makalimutan siya nito. Nalilito si Ayori sa pag-uugaling ito dahil mas dapat niyang bigyan ng pansin ang misyon kaysa sa kanyang streamer. Sinabihan ni Yuro siyang tumahimik na dahil sa simula pa lang ay hindi niya naman talaga gustong maging exorcist. Ngunit pinutol ni Kiko ang pagsasalita niya, sinabihan silang lahat na mag-focus sa misyon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang misyon ay alisin ang lahat ng espiritu sa loob ng gusali at ipinaalam sa kanila na inalis na nila ang lahat ng customer at empleyado kaya hindi ito dapat maging problema. Dagdag pa rito, ayon sa kanilang datos, tanging mga low-level accounts lang ang nasa loob ng gusali sa ngayon, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang issue sa pagharap sa mga ito. Pero sinabihan sila na manatiling alerto at laging mag-ingat sa kanilang likuran. Di nagtagal, pumasok sila sa tindahan na lubusang walang tao. Nakaramdam ng kakaiba si Ayori dahil hindi pa siya nakakita ng tindahan ng electronics na ganito kawalang tao. Ngunit sinabihan siya ni Yuro na sumabay dahil gusto niyang tapusin ang kalokohang ito sa lalong madaling panahon at umuwi. Medyo kinakabahan at balisa si Ayori, kaya sinabihan niya si Yuro na mas mag-ingat at huwag masyadong walang pakialam. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, may lumitaw na multo sa likod ni Yuro at sinubukang hawakan siya. Nanigas ang boses ni Ayori sa kanyang lalamunan dahil sa taranta. Ngunit si Yuro ay hindi man lang nagpatumpik-tumpik at madaling umilag sa atake bago ilabas ang kanyang telepono. At inaaktiba ang kanyang espesyal na kakayahan na nagpapalit sa kanyang kamay sa isang kakaiba at nakakatakot na baril. Agad niya itong ginagamit upang barilin ang espiritu ng isang malapot na bagay na sumasabit sa malagkit na substansya at hindi na makagalaw. Humanga si Ayori nang makita ang ganoong kakaibang kakayahan. Ngunit sinabi ni Coco sa kanya na huwag masyadong lumapit dito dahil isa itong sertipikadong stalker. Aniya, fangirl ito ng isang K-pop band group at nasa isang parasosyal na relasyon sa isa sa mga miyembro. Sabi niya, sinusundan siya nito sa bawat lugar, nililike lahat ng kanyang litrato, at sinizoom in ang mga ito upang makita ang bawat maliit na detalye. Na nagbibigay sa kanya ng ideya kung nasaan ang taong yun at sinusuri pa niya ang mga refleksyon sa mata nito upang tiyakin na walang ibang babae sa paligid niya. Marami rin siyang account na ginawa upang lampasan ang mga pagbabawal sa ID na patuloy niyang natatanggap dahil sa kanyang nakakailang na pag-uugali. Sinabi ni Coco sa kanya na huwag masyadong makipagkaibigan dito dahil ito ay isang malaki, may delusyon, at labis na mapilit na nakakainis. Narinig ni Yuro ang lahat ng ito at sinabi sa kanila na huwag tawagin ang lalaking mahal niya na isang miyembro lang ng K-pop. Sabi niya, Kyurei ang pangalan nito at hindi siya isang taong mapanghimasok sa isang parasosyal na relasyon. Ang pagmamahal niya ay ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig na mayroon at walang sinumang makapaghihiwalay sa kanila. Dahil doon, sumabog ang espiritong nabihag niya at bumalik sa kanya ang likido. Sinabi ni Coco na halimbawa na lang, si Yuro ay kakaiba at ang kakayahan at kasanayan ng isang exorcist ay lubos na nakadepende rin sa paraan ng paggamit nila ng kanilang telepono. Dahil dito, bigla niyang naintindihan na ang dahilan kung bakit may kakayahan siyang maglabas ng apoy ay dahil siya ay isang naghahamon ng galit na ginugol ang halos lahat ng oras at telepono niya para galitin ang mga tao sa kanya. Gayunpaman, bago pa man niya lubos na maintindihan ang konsepto, humarap sa kanya si Yuro at ipinatama ang kanyang likido sa kanya. Nagulat siya at hindi nakakilos, ngunit lumabas na may espiritu sa likod niya na pinigilan ni Yuro. At nang walang imik, sumugod din si Coco dala ang martilyo niya, sinira ang multo, pagkatapos ay magkatangkod silang tumayo, handang harapin ang mga multo. Nagulat si Ayori dahil kanina lang ay nagbabangayan sina Coco at Yuro. Ngunit bigla silang gumalaw nang may gayong pagkakaisa na parang matalik silang magkaibigan. Sa sandaling makita niya silang sumisira ng maraming multo, naunawaan niya na libu-libong beses na sigurong ginawa ng dalawang ito ang ganoong bagay. At pagkatapos magtrabaho ng matagal bilang isang koponan, hindi na nila kailangang isipin pa ang mga galaw o posisyon ng isa't isa. Dito niya napagtanto kung bakit napakahalaga ng pagtutulungan sa propsyong ito. Bigla, isang multo ang lumitaw sa likod ni Yuro at Coco kaya walang pag-aalinlangan. Sumingit si Ayori sa pagitan nila, na halos hindi sila matamaan, at hinablat ang kanyang apoy,
pinuksa ang espiritu sa isang iglap. Lumingon siya sa kanila na nakangiti, ipinagyayabang na alam niya ang pagtutulungan. Ngunit sa halip na purihin, sinabihan nila siyang maging mas maingat dahil madali niya silang napatay sa kanyang kakayahan. Habang nagtatalo sila tungkol doon, tila may ilang magnanakaw na nakapasok sa tindahan at mabilis na kinukuha ang lahat ng kaya nilang nakawin. Iniisip na napakalaking swerte ang kanilang nakuha dahil walang katao-tao sa tindahan sa ngayon. Ngunit habang abala sila sa pagsalpak ng lahat ng makakaya nila sa isang bag, ang isa sa mga kalbong magnanakaw ay biglang ipinadpad ng isang multo at nang tumingin ang isa pang magnanakaw, kinilabutan siyang makita ang isang higanteng multo na hawak-hawak ang kalbo sa mahaba nitong kamay na may mahahabang kuko. Sa kabilang bahagi naman ng tindahan, nagrereklamo si Yuro kung paano niya hindi kailanman ginusto na maging isang exorcist dahil mas gusto niya ang pag-ibig kaysa pakikipaglaban, ngunit wala siyang pagpipilian dahil ito lang ang bagay na magaling siya. Bukod pa rito, kailangan din niya ng pera para suportahan ang kanyang kakaibang pagsuporta sa pagpapadala ng maraming super chat sa kanyang paboritong streamer. Na wala siyang ibang magagawa kundi gawin ang mga mapanganib na trabahong ito, gaano man kawalang kwenta ang mga ito. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang go-gun para patigilin at pigilan ang bawat multo na humaharang sa kanya, habang ginagamit naman ni Coco ang kanyang martilyo para puksain sila isa-isa, habang sinisigawan si Ayori na tumigil na sa pagdaldal at magtrabaho. Muling nagalit si Yuro kay Coco, na sinasabing hindi siya tugma sa anumang uri ng attack type na exorcist at sa lahat ng ito, si Coco ang lalo niyang kinaiinisan. Kahit na nagtatalo sila, hindi sila sumasablay at pinupuksa ang isa pang multo ng madali. Doon na lumingon si Yuro kay Ayori, at sinabi sa kanya na kahit na nakakainis si Coco, ang kanyang kakayahan ay napakahusay bilang isang exorcist na pang-atake, na nangangahulugang hindi na nila kailangan pa ng tulad niya sa klase, lalo na nang gumagamit ng asul na apoy. Hindi nagtagal ay narating nila ang pinakahuling palapag ng gusali kung saan agad nilang natagpuan ang dalawang magnanakaw na wala ng buhay, nakasabit sa kisame. Nagulat si Ayori, ngunit agad na namataan ni Yuro ang espiritu at inatake ito gamit ang kanyang go habang si Coco naman ay tumakbo papalapit dito at pinukpok ito ng kanyang martilyo. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, hindi man lang nagkaroon ng gallows ang espiritu at lumingon ito bago sila sinabihan na umalis. Habang pinalalamutian lang niya ang manika niya, agad napansin ni Coco na may mali, at hindi ito isang karaniwang espiritu. Napagtanto niya na mabababang antas lamang ng espiritu ang inaasahan nila at hindi sila handa para sa isang espiritong ganito kataas ang antas, kaya sinabi niya kay Yuro na lumayo, na kailangan nilang umalis agad, ngunit tumanggi si Yuro, iniisip na kontrolado na niya ang espiritu kaya sandali na lang bago nila ito mapaalis. Ngunit lubusan niyang minaliit ang lakas ng kalaban, dahil madaling lumusat ang espiritu sa guho at nagawang itaas si Yuro mula sa lupa, inilapit siya sa mukha nito. Sinasabing gagawin din niyang maganda si Yuro, agad lumusab si Coco dito gamit ang kanyang martilyo at pinukpok ang espiritu ng buong lakas. Ngunit agad na gumaling ang espiritu at mabilis na tinabig si Coco palayo. Nang mawala ang alikabok, nakita ni Ayori si Coco na nakahiga sa isang teddy bear. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari at bakit napakalakas ng multo na ito. Sinabi sa kanya ni Coco na ang ilan sa mga ghost account ay maaaring magkaroon ng espesyal na kakayahan na tinatawag na sumpa. Ang ghost account na ito ay tila isang sinumpa, na hindi nabibilang sa kategorya ng isang mababang antas ng espiritu. Sinabi niya na ang espiritong ito ay tiyak na nasa gitna o mataas na antas ng ghost account. At karaniwan ay magpapadala sila ng espesyal na koponan at bubuo ng plano bago ipadala ang koponan upang tapusin ang misyon. Ngunit sa ngayon ay wala silang magawa, at kung magpapatuloy ito ng ganito, sa lalong madaling panahon ay mamamatay silang tatlo. Ibinaling ni Ayori ang tingin niya kay Yuro na nagpupumiglas, na nabalian ng braso, at ang sigaw niya ay tumahimik nang ibagsak siya ng multo sa lupa, na nawalan siya ng malay. Sinabihan ni Coco si Ayori na tumakbo dahil magiging abala lang siya sa puntong ito. Sinimulan ng multo na diinan ng ulo ni Yuro kaya ginamit ni Coco ang atake niya gamit ang martilyo upang subukang pigilan ito. Ngunit napakataas ng kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling at hindi ito nakakaapekto sa kanya. Sa sandaling yun, naghagis si Ayori ng teddy bear na nababalutan ng apoy ng demonyo at tinamaan ang multo sa braso, dahilan upang mabatiwan niya si Yuro. Sinalo siya ni Coco at agad silang nagsimulang tumakbo palayo.
Mabilis silang nagtago sa mas mababang palapag nang may mapansin si Kuko at hinawakan ang braso ni Ayori, na ang apoy ng demonyo ay nananatiling nagliliyab dito. Kinilabutan si Ayori dahil nakita niya kung ano ang ginagawa nito sa mga buhay na tao, ngunit walang nangyari kay Kuko. Sinasabi niya na kung tama ang kanyang teorya, ang mga epekto ng apoy ng demonyo ay nabaliktad dahil isang tao ang humahawak nito. Ginagawa itong ganap na hindi makapinsala sa mga tao habang nakamamatay sa mga demonyo. Itinuro niya ang higanteng multo na hindi pa rin gumagaling ang kamay mula sa atake ni Ayori. Bumuo sila ng isang plano kung saan aatakehin ni Ayori ang multo mula sa likuran, na magdudulot ng isang sugat na hindi bumubuo, at susundan ito ni Kuko sa paulit-ulit na paghampas ng kanyang martilyo, na magdudulot ng matinding pinsala. Sa galit, ang multo ay naging isang Beyblade, na inihagis si Ayori sa dingding. Hindi nagtagal, isinukol sila ng multo, ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Ayori ang pagdami ng adrenaline sa kanya, at nagsimula siyang matuwa para sa laban. Ipinukol niya muli ang isa pang nagliliyab na teddy bear sa multo, ngunit umilag ito at kinuha si Ayori sa pwesto nito. Sana ay natapos na niya ito noon at doon kung hindi lang kay Yuro na bumangon at ipinukol ang kanyang gu sa multo, galit na nagsimula na ang kanyang stream. Sinabihan niya ang iba na tapusin ito agad, dahil may streak siya ng pagiging unang super chat kay Kiraha. Agad na kumilos sina Ayori at Kuko, at matindi nilang sinugpo ang ghost account na pilit ko makawala sa gu. Ngunit sa mismong oras na yon, nakakuha si Kiraha ng super chat mula sa ibang babae. Dahil dito, nagalit si Yuro at humigpit ang kapit niya sa katawan ng multo. Mabilis nilang sinalakay ang espiritu mula sa lahat ng anggulo at sa wakas ay nagbigay ng wakas na dagok, tuluyang pinawala ang espiritu. Nakahinga sila ng maluwag dahil wala pa ni isa sa kanila ang nakatalo sa isang espiritong nasa gitnang ranggo, at sinabi ni Kuko na kailangan nilang bumalik at iulat ang lahat sa lalong madaling panahon. Habang sila ay paalis na, biglang may naramdaman si Ayori sa kanyang likuran. Ngunit bago pa siya makalingon, parehong nagsimulang umiyak ng luha ng dugo sina Yuro at Kuko at bumagsak sa sahig ng walang kagalaw-galaw habang mula sa isa sa mga TV set, malapit ay lumitaw ang espiritu ng sad boy account, handang makipagharap sa isa pang gumagamit ng apoy ng demonyo. Napigil ang hininga ni Ayori habang nakatingin siya sa demonyo nang hindi makapaniwala, habang ang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa kanyang kama, na nakikiusap para sa tulong, ay nagpakita sa kanyang isipan. Nagsimula siyang humingal na parang mabangis na hayop at di kalaunan ay tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili, at inilabas ang kanyang nagliliyab na talam bago sumugod sa espiritu at sinubukang suntukin ito. Hindi man lang kumaibat ang malungkot na binata at nanatili sa kanyang kinatatayuan, habang sinisimulan siyang suntukin ni Ayori mula sa bawat anggulo na makita niya, ngunit ang maliwanag na apoy na nagliliyab sa paligid ng espiritu ay ganap na humaharang sa lahat ng atake, na nagpilit kay Ayori na umatras at muling pag-isipan ang kanyang diskarte. Ang malungkot na batang lalaki ay tumingin kay Ayori at malungkot na bumantong hininga bago itanong kung yan na ang pinakamahusay na kaya niyang ibigay. Nagulat si Ayori dahil ibinigay niya ang kanyang buong makakaya ngayon, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang namula ang kanyang paningin, na tila nagkaroon ng dugo sa kanyang mga mata, at siya ay bumagsak sa lupa. Siya ay naiwang litong-lito at nagtataka kung ano ba ang nangyari sa kanya. Paano na nalaman agad ng malungkot na batang lalaki ang kanyang pangalan at bakit siya nagpakita rito nang walang anumang dahilan? Sa pamamagitan ng matinding kagustuhan at pagpupursige, patuloy na kumilos si Ayori, habang nagpupumilit siyang abutin ang kanyang telepono at sinabi sa malungkot na batang lalaki na ipaghihiganti niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Akari anuman ang mangyari. Ang malungkot na batang lalaki ay tila nakikilala ang pangalang yun at sinabi sa kanya na tunay na malungkot ang kanyang pagkamatay sa ospital, dahil ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala nang mapilitan siyang magbigay daan sa kanyang pagkamatay. Kaya siguro si Akari ang namatay ng walang saysay at wala nang magagawa tungkol dito. Nag-alab ang damdamin ni Ayori habang naaalala niya kung paano dating tumatawa at naglalaro ang kanyang kapatid, at pilit niyang pinakikilos ang kanyang sariling katawan. Ngunit ang tanging nagawa niya ay tumingin ng diretso sa mata ng multo habang sinabi niya sa malungkot na batang lalaki na sisiguraduhin niyang matatapos ang lahat para rito, anuman ang mangyari. Ang malungkot na batang lalaki ay tumawa lang at maging si Ayori ay alam na masyado siyang mahina para gumawa ng anuman.
At ang ginagawa lang niya ay nagsasalita lang ng kung ano-ano na hindi niya kayang panindigan dahil sa sarili niyang kahinaan. Tinaas ng malungkot na binata ang kanyang mga kamay at kaagad na balot ng apoy ang buo niyang braso habang sinasabi niya kay Ayori na magpaalam sa mundo. Ngunit nangangako na may maliit na pagkakataon na maaari siyang bumalik sa mundong ito bilang multo kung mayroon siyang hindi natapos na gawain. Napagtanto ni Ayori na wala na siyang magagawa sa puntong yun at ipinikit ang kanyang mga mata, humihingi ng tawad kay Akari at tinatanggap ang sarili niyang kamatayan, ngunit nang gamitin ng malungkot na binata ang kanyang apoy upang subukan siyang tapusin. Isang napakalakas na bugso ng hangin ang humaharang sa apoy at pinapawi ang mga ito. Nagulat si Ayori dahil nakasara ang gusali kaya saan nanggaling ang pesteng hangin na yon, ngunit hindi siya nagtagal sa pagkalito nang ibunyag ni Zaki ang kanyang sarili, inihulog ang kanyang blonde na peluka at humarap kay Sad Boy. Ngumiti ang espiritu at nagtanong kung sino ba siya, at sumagot si Zaki na siya ay isang exorcist at guro ni Ayori. Bago pa man makarik ang espiritu, inilayo ni Zaki ang lahat ng 3 estudyante niya mula sa agarang panganib, na ikinagulat maging ni Sad Boy na napagtanto na si Zaki ay hindi mukhang mahina tulad ng iba pang 3 bata. Nagsisimulang mag-alala si Ayori kina Kuko at Yuro, ngunit sinabi ni Zaki na huwag masyadong mag-alala dahil hindi sila patay at protektado sila ng kanilang kapangyarihan sa ngayon. Patuloy silang tinatawag ni Ayori at di kalaunan ay idinilat ni Kuko ang kanyang mga mata, sinasabing masakit ang kanyang ulo, habang idinilat din ni Yuro ang kanyang mga mata, sinisikap alalahanin kung ano ba ang nangyari. Nagsimulang umiyak si Zaki, humihingi ng tawad sa kanyang mga estudyante, sinasabing ayaw niya silang iwanan, ngunit hindi siya pinayagang umalis ng mga babae at gusto siyang isama sa kung ano-anong abala. Kinailangan niyang ayusin agad ang mga babae at pagkatapos ay dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanila. Sinabihan ni Ayori si Zaki na kalimutan muna ang lahat ng iyon dahil marahil hindi ito ang tamang panahon. Bago pa man niya mabala ng iba, nagpadala muli ang malungkot na batang lalaki ng isa pang bugso ng apoy ng direkta sa kanila. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang umabot sa grupo, dahil sa isang hindi nakikitang harang na nagpoprotekta sa kanila mula sa lahat ng panig. Hindi pa nakakita si Ayori ng ganoon noon at tinanong niya kung ano ba ang nangyayari. Sinubukan ipaliwanag ni Kuko na ang kalasag na ito ay isang espesyal na kagamitan na nilikha ng lab na humaharang sa lahat ng electromagnetic wave sa loob ng 3 minuto, ngunit maaari itong masira kung may pisikal na nilalang na lalakad sa loob nito. Ang makapal na bungo ni Akari ay hindi agad makapag-unawa ng lahat ng ito. Ngunit ipinaliwanag ni Zaki sa kanya sa paraang napakadali at napakalinaw na maiintindihan. Sinabi niya sa kanila na ang hadlang ay nagtataboy sa lahat ng multo at kanilang mga atake sa loob ng 3 minuto, pagkatapos nito ay magiging mag-isa na sila. Sinabihan niya silang kumapit ng mahigpit, habang siya mismo ay tumayo at pinuri si Ayori sa paggawa ng magandang trabaho. Nalito si Ayori dahil wala naman siyang ginawa, ngunit iginiit ni Zaki na kahit ang mabuhay laban sa malungkot na batang lalaki sa pamamagitan lamang ng matinding kalooban ay isang tagumpay na sa sarili nito, at dahil doon, dapat niyang itaas ang kanyang noo. Nahirapan si Ayori na pigilin ang kanyang mga luha habang ang positibong mga salita mula sa guro ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Zaki sinabihan silang lumayo habang nilalabas niya ang kanyang pamaypay at lumilikha ng isang mahiwagang isdang carp sa ere, handang humarap sa isa sa mga pinakamapanganib na multo sa kasaysayan. Nang hindi nag-aaksaya ng kahit 1 minuto, inatake siya ni Zaki gamit ang kanyang mahiwagang isda at nagawa nitong makatama ng maigi na nagtulak sa multo papunta sa mga upuan ng manunood habang ito ay bumagsak. Nagpatuloy siya sa pag-atake at tinamaan muli ang espiritu, ngunit sa pagkakataong ito ay handa si Sad Boy at nagawang salagin ang atake. Ngumiti siya, iginigiit na kung siya ang guro ni Ayori, nangangahulugan iyon na ang kanyang pagkamatay ay lilikha ng napakalakas na koneksyon ni Ayori sa mundo. At siya ay muling isisilang bilang isang espiritu. Kaagad na sinimulan ng multo ang pagbuhos kay Zaki ng kanyang mahiwagang apoy, habang umiilag at nagpapalit ng posisyon si Zaki sa mga atake ng sunod-sunod bago ilunsad ang sarili niyang ganti. Napagtanto ni Ayori na si Zaki ay nasa ibang antas kumpara sa kanila. Tinanong niya si Kuko kung anong uri ng cyberkinesis ang ginagamit ni Zaki, at sumagot si Kuko na hindi gumagamit si Zaki ng anumang cyberkinesis dahil wala siyang taglay nito. Ipinapadaan lamang niya ang kanyang purong kapangyarihang espiritual sa mahika sa tulong ng isang digital converter, at ang bentilador ang pangunahing mekanismo upang magawa niya ito.
Sinasabi niya na si Zaki ay isa sa mga nakaraang henerasyon ng mga exorcist na hindi naturuan kung paano haharapin ang mga digital na multo ng kasalukuyang panahon, at iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ang mga bagong henerasyon ng mga mangangaso ng multo na ang kanilang kapangyarihan ay likas sa digital na mundo, upang mas mahusay nilang mahawakan ang mga espiritong ito kapag sila ay hindi maiiwasang umatake sa sangkatauhan. Nagsisimulang damyugo ang mga mata ni Zaki na ikinababahala ni Ayori, ngunit sinabi ni Kuko na huwag itong alalahanin. Sinasabi niya na mas malakas si Zaki kaysa rito, at kung si Sad Boy ay isang tunay na multo at hindi digital, kayang burahin ni Zaki ang pag-iral nito sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit kapag ang mga analog na exorcist ng lumang henerasyon ay ipinapadaan ang kanilang mga espiritual na kapangyarihan sa isang digital converter, ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay nabawasan ng 70%, na nangangahulugang teknikal na lumalaban lang si Zaki gamit ang 10% ng kanyang tunay na kakayahan. Nag-aalalang pinanood ni Ayori si Zaki na masukol ni Sad Boy, ngunit nang akalain niyang wala ng pag-asa, ngumiti lang si Zaki at gumawa ng 2 pang isda mula sa kanyang mahika at sabay-sabay na inatake si Sad Boy gamit ang 3. Nabigla si Ayori, ngunit nagpatuloy si Kuko sa kanyang pagpapaliwanag, na sinasabing si Zaki ay isang henyong exorcist at nagpamalas siya ng pambihirang galing sa edad na 18 pa lamang, nang matalo niya ang isang demonyong may antas ng kalamidad na nagbigay sa kanya ng nakaka-cringe na titulong Ang Buhay na Alamat. Nagulat si Ayori na siya ay tinuturuan ng isang tunay na alamat, at nagtanong kung bakit naman naging guro ang pinakamalakas na exorcist. Sumagot si Kuko na walang nakakaalam, ngunit isang araw ay nagpasya si Zaki na magretiro mula sa aktibong tungkulin at bumalik sa posisyon ng pamumuno upang sanayin ang bagong henerasyon ng mga exorcist upang harapin ang mga demonyo ngayon. Mukhang humanga si Ayori, ngunit sa parehong oras ay nag-alala, ngunit sinabi ni Kuko sa kanya na huwag mag-alala dahil sa tingin niya ay walang pag-asang manalo si Sad Boy laban sa pinakadakilang exorcist sa mundo. Sa sandaling yun, ipinamalas ni Zaki ang isang magandang triple attack na nagpatres sa espiritu. At nang hamupa ang kaguluhan, wala na sa paningin ang Sad Boy. Tinanong ni Ayori kung nawaksi ba niya ang espiritu, ngunit sumagot si Zaki na sa kasamaang palad ay nakatakas ito, na nangangahulugang kailangan nilang maging mas maingat mula ngayon. Umupo silang lahat nang may ginhawa na tapos na ang bangungot na ito, habang sinabi ni Zaki sa kanila na hindi lumalaban ang Sad Boy ng buo niyang lakas dahil nauubos na ang kanyang karga. Kaya, sa madaling salita, lumalaban siya sa mode ng pagtitipid ng enerhiya. Nairita si Kuko nang matanto niya na nawalan sila ng isang napakagandang pagkakataon para paalisan ang multo. Ngunit sinabi ni Zaki sa kanila na huwag na silang masyadong mag-isip tungkol doon, dahil ang pinakamahalaga ay nakalabas silang lahat ng ligtas dito. Yinakap niya silang lahat na nagbigay kay Ayori ng bagong pananaw sa sarili niyang kahinaan at humarap siya kay Zaki, na sinasabing mayroon na siyang bagong layunin sa buhay ngayon, at gusto niyang maging tulad ni Zaki. Tumawa si Zaki doon at sinabi sa kanila na dapat silang lahat ay bumalik sa paaralan at magpahinga din para makabawi upang makapagsanay sila ng mas matindi. Kaagad silang bumalik sa akademya, at habang si Zaki ay tinawag sa isang pulong, sina Ayori at Kuko ay nagpalit ng damit at nagtungo sa opisina ng nurse, kung saan natagpuan nila si Yuru na lubusang naayos at parang bago. Hindi maintindihan ni Ayori kung paano nawala ang lahat ng kanyang mga pinsala nang napakabilis. Nang lumabas ang nurse na si Mina mula sa likod ng pinto at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa kanyang mga pinsala, kinuha na niya ito ng larawan sa kanyang telepono at ginamit ang kanyang kakayahan upang literal na i-Photoshop siya pabalik sa malusog na kalagayan. Di nagtagal, pumasok din ang iba pa nilang kaklase sa opisina, ngunit sina Ayori, Kuko, at Yuru ay wala sa kalooban na magsaya. May determinadong tingin sila sa kanilang mga mukha habang sinasabi sa kanilang mga kaklase na pupunta sila para magsanay dahil ayaw na nilang mapahiya ng ganoon kalala muli. Bago pa sila makaalis, sinabihan sila ni Mina na tingnan ang kanilang mga baterya at agad nilang napagtanto na halos wala na silang espiritual na enerhiya. Hindi naman ito gaanong mahalaga sa kanila, dahil kung hindi nila kayang sanayin ang kanilang mga espiritual na kapangyarihan, isasasanay nila ang kanilang mga kalamnan at magpapahusay sa anumang posibleng paraan para sa isang araw. Makapaghihiganti sila at wakasan ang malungkot na bata ng tuluyan. Ilang araw ang lumipas mula ng insidente, at matapos makabawi at makabalik sa buong lakas,
Napagtanto ni Ayori na hindi niya magamit ang kanyang cyberkinesis sa buong potensyal nito at pumunta para makipagkita kina Kuko at Ren. Nakita niya silang nakaupo sa mesa at umiinom ng tsaa, ngunit abala yata si Kuko sa kung ano. Masiglang binati ni Ren si Ayori at tinanong kung bakit siya gising ng ganoon kaaga. Sumagot si Ayori na hindi siya masyadong nakatulog ng maayos, simula nang mapagtanto niya kung gaano kaina ang kanyang katawan. Medyo nalito si Ren, ngunit sinabi ni Ayori na noong huling laban nila laban kay Sad Boy at sa isa pang ghost account, napagtanto niya na gumagana ng kahanga-hanga ang kanyang cyberkinesis, at nakakaisip at nakakariksya sa mga bagay ng mas mabilis kaysa karaniwan. Ngunit patuloy na nahuhuli ang kanyang katawan. Laging may hindi pagkakaugnay ang kanyang utak at katawan, kung saan huli tumugon ang kanyang katawan at ito ang nagiging dahilan para siya ay malantad. Sa tingin niya, kung masasanay niya pa ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ng walang armas at pagandahin ang kondisyon ng kanyang katawan, mas magagamit niya ng husto ang kanyang mga kakayahan at mas madali niyang mahaharap ang mga ghost accounts. Dahil dito, humarap siya kay Kuko at bows down, humihiling kay Kuko na sanayin siya para mas matuto siyang gamitin ng mahusay ang kanyang mga kakayahan. Ngunit hindi man lang pinansin ni Kuko ang kanyang presensya at abala sa mabilis na pagtatype sa kanyang telepono. Bahagyang nalilito si Ayori, ngunit tumawa si Ren at sinabi sa kanya na umupo dahil ito ang pang-araw-araw na gawain ni Kuko. Kung saan binibisita niya ang Twitter at Reddit at pagkatapos ay nakikipagtalo sa mga random na tao online tungkol sa kung paano hindi nagpakamatay si Epstein. Napagtanto ni Ayori na hindi ito biro at si Kuko ay talagang isang nakakahiyang keyboard warrior habang patuloy itong nagtatype sa telepono niya, bago sa wakas ay ibinaba ito upang uminom ng tsaa. Sinabihan niya si Ayori na umupo at uminom ng kanyang tsaa, na sinasabing pinapakalma nito ang mga nerbiyos. Hindi maintindihan ni Ayori ang lalaking ito, at tinanong kung siya ay nasa isang gang o kung ano pa man noon dahil mayroon din siyang tato sa balikat. Nabulunan si Kuko sa kanyang tsaa at sinabihan siyang tumahimik, dahil yan ay isang napakapanghuhusga at diskriminatoryong paraan ng pag-iisip, at nagpo-profile siya ng mga tao kung gagawin niya yon. Ngunit binuking ni Ren ang kanyang kalokohan, sinabi kay Ayori na tama siya sa kanyang palagay at si Kuko ay miyembro nga ng isang gang noong high school. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita kay Ayori ang larawan ng pasaway na bersyon ni Kuko, na walang duda ay nakalikha sana ng maraming babaeng tagahanga mula sa mga K-pop girls. Sinabi ni Kuko na yugto lang yun at maging si Ren ay kasama rin sa parehong gang. Pahayag ni Ren na sumusunod lang siya rito, at sinabi kay Ayori na kilala niya si Kuko mula pagkabata at mayroon silang parang bromance sa pagitan nila. Sinasabi ni Kuko na hindi siya ganoon ang hilig, habang napagtanto naman ni Ayori na halos wala pala siyang alam tungkol sa sinuman sa kanyang mga kasamahan at sinabi kay Ren na gusto niyang malaman ang pinakamaraming impormasyon tungkol sa mga ito hanggat maaari. Ikinagulat ito ni Ren dahil karaniwan, ang mga rage baiter ay napakasarili at mga bastos, ngunit tila hindi kabilang si Ayori sa ganoong kategorya. Tinanong ni Kuko kay Ayori kung ano ang nais nito mula sa kanya, na lubos namang nakalimutan ni Ayori. Ngunit sa halip na sanayin siya, ipinadala siya ni Kuko upang hanapin si Hage dahil si Hage ang espesyalista sa hand-to-hand combat na makakapagturo sa kanya ng husto. Habang hinahanap si Hage, nakita niya ang nakakatakot na manika na nakaupo sa mesa. At sinimulang kausapin ito, tinatanong kung kaya ba siya nitong sanayin sa labanan, ngunit hindi tumugon si Chucky. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit siya nito binabale wala nang lumingon siya at napagtanto na napapalibutan siya ng mga manika. Akala niya, kinopya ni Chucky ang sarili nito, ngunit ang totoong Chucky ay lumitaw sa likuran at pinalo siya sa ulo, sinasabing ang mga manika na ito ay ang opisyal na mascot ng paaralan at ang kanyang kakayahan sa cyberkinesis ang nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga manika, habang ang kanyang totoong katawan ay nasa dorm niya, humihigop ng kape at nanunood ng Boku no Pico sa 4K. Hindi hinuhusgahan ni Ayori ang mga tao batay sa pinapanood nila at hiniling kay Chucky na sanayin siya. At agad siyang nagkaroon ng interes dahil matagal na siyang gustong makalaban ito simula nang dumating ito sa akademya. Hindi nagtagal ay narating nila ang training ground, kung saan pinabuhat niya kay Imo ang isang malaking manika papasok at inilagay sa sahig. Pagkatapos ay sinabi niya kay Imo na kailangan itong maging referee nila, bago simulan ang laban. Sa simula, tumawa si Ayori, na nagsasabing magkakaproblema siya sa pagtama sa isang kaibig-ibig na Chucky doll, ngunit nang walang anumang babala,
tinamaan siya ni Chucky sa mukha bago nagpakawalan ng sunod-sunod na pag-atake mula sa iba't ibang anggulo. Sinabi ni Imo kay Iori na huwag itong magpakakampante, dahil si Hage ang kampyon ng Tekken at namamayagpag sa sports scene. Napagtanto ni Iori na pagkakamali niyang isipin na hindi magiging problema ang manyikang ito, kaya nagpasya siyang simulan na ang pagsubok at inilabas ang kanyang asul na apoy mula sa kanyang telepono. Nagpasya si Hage na hindi sapat ang Chucky na ito upang makapanakit ng maayos, kaya tumalon siya mula sa kanyang kinalalagyan patungo sa mas malaking manyika at inilipat ang kanyang kamalayan doon. Nagulat si Iori, ngunit inihayag ni Hage na kaya niyang kontrolin ang anumang manyika sa kalooban niya at habang naka-activate ang Bluetooth mode, at dahil hindi gaanong makapagdulot ng pinsala ang maliit na manyika, gagamitin niya ang manyikang ito para gayahin ang isang tunay na labanan. Nagsisimula ang round 2, at napagtanto ni Iori na ang bersyong ito ay hindi gaanong kaakit-akit, ngunit mas madali rin itong tamaan, kaya sumugod siya dito ng buong bilis upang makatama, ngunit napakabilis ng kanyang reaksyon, at nagawa niyang makakuha ng 5 hit combo laban sa kanya. Nalilito si Iori, dahil parang nagre-react ito sa kanyang mga atake bago pa man siya magsimulang umatake, ngunit para kay Hage, normal lang ito kung gusto mong makipagkumpetensya sa pro level sa paglalaro. Kailangan mong magkaroon ng malagodious na reflexes at isang sako ng mga insulto na ihahagis sa iyong kalaban. Patuloy na sinusubukan ni Iori na umatake ng walang isip sa kanya, ngunit anuman ang gawin niya, hindi siya makatama kahit isa sa kanya. At bawat atake niya ay ganap na nahaharangan habang sinasagot niya ito ng sunod-sunod na kombinasyon, ganap siyang pinangungunahan ng kanyang mga galaw. Tumawa si Imo dahil sa tila napakalaking agwat ng kanilang kasanayan, ngunit hindi pa tapos si Iori at nagpasya na kung binabasa ni Hage ang kanyang ritmo, ay lilihis siya sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng ilang di pangkaraniwang galaw na hindi pa nito nakitang ginawa niya noon. Sa pagkakataong ito, mas maganda ang kanyang ipinagpatuloy dahil nagawa niyang iwasan ang lahat ng atake ni Hage sa pamamagitan ng pagbasa sa ritmo nito, at maging harangan ang isa sa mga atake. Sinabi ni Hage sa kanya na huwag masyadong magyabang dahil lamang sa naharangan niya ang isang atake. At sinabi sa kanya na ipapakita niya kung ano pa ang kanyang kulang. Dahil doon, nagiging si Iron Man siya at gumagamit ng kulay rosas na laser blast para tuluyang mapahinto si Iori. Nagdiriwang si Hage, habang pilit na bumabangon si Iori at inaamin na astig si Hage at nagtatanong kung pwede ba siyang maging guro nito para matuto siyang lumaban. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang bumaba para maligo, nagtataka kung ano ang totoong hitsura ni Hage at sa kanyang isipan. Ini-imagine niya ang isang pinagpapawisang Discord mod na may balbas sa leeg na walang ibang gamit kundi moisturizer at maraming tissue sa kanyang kwarto. Ngunit habang nalulunod siya sa kanyang pag-iisip, nabangga niya si Yuro at isang babaeng may pink na buhok at malaking salamin. Agad niyang sinubukan na itayo siya. Nang tawagin ni Yuro ang babaeng may pink na buhok na Hage at sabihan itong maglakad ng mas maingat, matagal bago naintindihan ni Iori at napagtanto niyang ang cute na babaeng ito ay ang pa-isang gamer na ginawa niyang master. Agad niyang sinubukan na kausapin siya, ngunit tumakbo palayo si Hage. Para lang bumalik bilang isang manika at kinatok si Iori sa ulo, sinasabihan siyang maglakad ng mas maingat. Nagulat siya sa kumpletong pagbabago ng ugali na ipinakita niya ngunit tumawa lang si Yuro. Sinasabing ang totoong Hage at ang kanyang mga gamang persona ay dalawang magkaibang bagay at na siya ay isang taong bihirang lumabas. Buong pagmamalaki namang sinasabi ni Hage na sa tulong ng mga energy drink, isang mahusay na PC na may maraming RAM na naimbak niya bago pa tumaas ang presyo at online shopping. Wala na siyang kailangan pa at ang kanyang silid mismo ay isang santuaryo para sa kanya. Magtatanong sana si Iori tungkol sa kung kailan sila muling makakapaglaban. Nang makatanggap siya ng abiso at suriin ito para makita na nagpadala si Zaki ng mensahe tungkol sa isang pulong para sa estratehiya upang harapin ang sad boy, na ngayon ay tinatawag na lamang na Kay at alamin kung paano siya tuluyang mapigilan, agad na nagtipon ng lahat ng estudyante ng kanyang klase na 1B sa silid. Kung saan sinisimulan ni Zaki at Kiko ang pagpapaliwanag na nagpasya sila sa isang ganap na digmaan laban kay Kay at upang harapin siya anuman ang mangyari. Sinasabi niya na nagkaroon na ng 2 nakaraang misyon para harapin si Kay, ngunit pareho itong nabigo at karamihan sa mga estudyanteng lumahok sa pagtugis ay nasawi, dahil gumamit si Kay ng bagong taktika na hindi nila inaasahan. Sinasabi niya na sa pagkakataong ito ay susugod sila ng maramihan at anuman ang maging kapalit ay haharapin nila siya.
Si Ayori ay labis na nagising ang loob, sinasabing sa pagkakataong ito ay magbabayad si Kay sa lahat ng ginawa niya. Ngunit si Zaki ay tumawa lamang. Nagsasabing hindi sila magiging bahagi ng pangkat ng pangangaso na ito. Nagulat si Ayori, habang ipinapaliwanag ni Imo na ang mga mag-aaral sa unang taon ay hindi pinapayagang makisali sa mga laban-laban sa mga ghost account na mataas ang antas o matinding antas tulad ng Sad Boy K account. Sinasabi ni Zaki na hindi nga sila pinapayagang harapin ang mga espiritu na mid-level ng mag-isa at dapat may kasama silang senior sa mga ganoong kaso. Higit pa sa pagkabigo si Ayori at nagsasabing hindi niya hahayaang makawala ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti at wala siyang pakialam kahit paalisin siya, ngunit makikibahagi siya sa pangangaso sa anumang paraan. Biglang naalala ni Kuko na may eksepsyon sa panuntunang yon, na kung may isang estudyanteng ang kakayahan sa cyberkinesis ay napakahalaga para sa misyon, maaari silang lumaban, o kung mapatunayan ng isang estudyante ang kanyang sarili sa harap ng iba ng sapat na kinikilala nilang lahat ang kanyang lakas. Agad na tinanong ni Ayori paano nga ba niya mapapatunayan ang kanyang sarili. Sumagot si Zaki na may labanan sa pagitan ng Class A at B bawat termino, at ang kompetisyong yun ang pangunahing paraan upang maipakita ang kanilang mga kasanayan at lakas. At dahil magsisimula ang paghahanap kay Kay pagkatapos ng 2 buwan, mayroon pa silang panahon upang patunayan ang kanilang sarili. Naging determinado si Ayori at nagsimulang magsanay ng todo mula kinabukasan mismo, habang tumatakbo siya sa gubat kasama si Imo nang biglang lumitaw sa harapan niya ang isa sa mga dummy monster. Mabuti na lang mabilis si Imo at ginamit ang kanyang cyberkinesis na dalubhasa sa depensa upang lumikha ng pader sa harap nila na hamarang sa atake. Maya-maya ay nagsimula na naman silang tumakbo sa kagubatan, sinusubukang iwanan ng halimaw sa likuran nila. Nang maabyutan sila ni Ren at inutusan silang maghiwalay malapit sa malaking puno, sinabi rin niya kina Yuru at Kuko ang pinakamagandang posisyon nila at maya-maya lang. Nasa eksaktong posisyon niya ang lahat, at ang 3 halimaw ay nakubkob at napalibutan sa pagitan nila. Nagulat si Ayori sa kamanghamanghang estratehiya na nabuo ni Ren ng mabilisan, at sinabi ni Hage sa kanya na si Ren ang utak ng klase at ang kanyang mga kakayahan ay parang may CCTV camera dahil nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa lahat ng anggulo, na siyang nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng pinakamahusay na desisyon para baliktarin ang laban pabor sa kanila. Nang makubkob ang mga halimaw, mabilis nilang pinagtulungang tapusin ang mga ito, ganap na ginagapi ang mga ito ng paisa-isa. Lumitaw sina Zaki at Kiko mula sa mga bush, sinasabing mukhang mas maganda ang kanilang porma ngayon kaysa dati. At ipinupukul ito ni Ren sa pagdagdag kay Ayori dahil mayroon na silang isa pang malakas na sumasalakay sa kanilang pangkat. Gayunpaman, binanggit ni Kuko na mabilis siyang nauubusan ng enerhiya at hindi sapat ang kahusayan ng kanyang mga atake, na magiging sanhi ng kanyang pagkapagod sa totoong laban. Isinapuso ni Ayori ang lahat ng payo at lumabas sa gabi upang magsanay ng mag-isa. Sinasanay ang kanyang mga kakayahan at pinapataas ang kanyang liksi, ngunit di nagtagal ay napagtanto niya na abot na niya ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, habang siya ay nahuhulog, sinalo siya ng isa pang estudyanteng kulay rosas ang buhok na may kakaibang ngipin at nagpakilala bilang si Suru. Nagkunwari siyang nakikiramay kay Ayori habang ikinukwento rito ang tungkol sa kanyang kapatid na pinaslang ni Kay, ngunit nang akala niya'y nagkaroon siya ng bagong kaibigan, sinimula ni Suru sunugin ang aspili sa buhok na siyang huling alaala ni Ayori mula sa kanyang kapatid. Nagsimulang pamatak ang luha mula sa kanyang mga mata, habang nagsimulang tumawa si Suru, ipinapakitang kahit siya ay isang rage baiter na may kakayahang gumamit ng apoy. Biglang namagitan si Hage sa pamamagitan ng isang sipa, na nagtulak kay Suru palayo, ngunit bago pa sila makakilos, pumasok ang buong klase ni Suru, ang Class 1. Sinabi ni Hage na dapat silang umurong dahil ang mga taong ito ay mahusay mang-abuso, ngunit hindi kayang palampasin ni Ayori ang kawalang galang at sumugod kay Suru taglay ang kanyang asul na apoy. Ngunit bago pa niya maabot ang nambubuli, si Ayori ay hinarang at napasubsob sa sahig ng isa sa mga babae, habang ang mga espada ng kanilang class representative ay halos hindi siya tamaan salamat sa babae, bago pa niya maintindihan ang nangyayari. Ang lalaking gumagamit ng espada na si Wagay ay inatake ni Kuko, ngunit nagawa niyang harangan ito. Ngayon, parehong nasa isang paghaharap ang klase 1A at 1B, habang nasa sahig pa rin si Ayori na halos ubos na ang lakas, at pinipigilan pa rin ng babae, nagtataka kung magkakaroon sila ng isang malawakang away dito mismo.
Agad na tumayo ang babae mula sa sahig, pinakawalan si Ayori, at humingi ng tawad kay Kuko, sinasabing hindi ito ang iniisip nito, dahil matagal na siyang may matinding pagtingin dito. Habang ginagamit ni Ayori ang kanyang abs upang iangat ang kanyang sarili, na ikinagulat ng klase. Napagtanto ni Aho na sadyang pinapatibay ni Ayori ang kanyang core. Samantala, ang isa sa kanilang mga kaklase ay nagtanggal ng kanyang kamiseta upang ipakita ang kanyang makinang na abs, ngunit walang nagbigay pansin dito. Itinulak ni Ayori ang kanyang sarili pabalik sa tulong ng sanga ng puno at sumugod patungo sa nang-aasar na si Suro, at muling humarap dito nang may galit na namuo sa kanyang mga mata, humihingi ng paumanhin. Gayunpaman, tila labis ang tuwa ni Suro sa pag-uudyok sa isa pang mahilig mang-asar at nagsimulang tumakbo papalayo habang tumatawa, habang hinahabol siya ni Ayori. Tumawa si Wagay, sinasabing walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ng nang-uupat at napakahirap pigilan ang mga ito. Sumang-ayon si Kuko sa pahayag na ito, sinasabing ang lahat ng nang-uupat ay purong walang kwenta, ngunit ang walang kwenta sa klase B ay hindi gaanong nakakasama. Ang lalaking asul ang buhok na nagngangalang Ash ay tinitignan ang dalawang nag-uupat na magkaharap, at nagtataka kung ito ba ay magandang pelikula habang ang berde ang buhok at walang laman ang isip na si Kiri ay iniisip kung ano ang kakainin niya para sa hapunan ngayong gabi. Ang lalaking nagtatangkang gayahin ang hairstyle ng Tokyo Revengers na nagngangalang Aiko ay naiinggit sa katotohanan na gusto ni Iru si Kuko at hindi siya. Si Iru naman ay bumati kay Yuro at nagtanong kung kamusta na siya, habang sumagot si Yuro na hindi siya nakikipag-usap sa mga pick-me girl at kailangan kong purihin siya para doon. Sinasabi ni Yuro na si Iru ay laging bumobola sa bawat lalaking makita niya, ngunit gumanti si Iru, na nagsabing si Yuro ang nagtatangkang paibigin ang mga lalaki sa kanya. Sa pamamagitan ng pagbibihis bilang isang goth baddie. Samantala, hinahabol pa rin ni Ayori si Suro at sinubukang bigyan ng malakas na suntok na naiwasan ni Suro, ngunit hindi ito nagawa ng puno at naiupi ito sa lakas ni Ayori. Nagtataka si Suro dahil alam niyang kayang durugin ng isang suntok ang lahat ng kanyang buto, ngunit nasisiyahan siya dito at ginamit ang kanyang kakayahang gumamit ng apoy at lumikha ng isang nagliliyab na pader sa harap nila. Agad umatras si Ayori nang mapansin na hindi ginamit ni Suro ang kanyang telepono para i-activate ang kanyang mga kakayahan tulad ng iba, at ang kanyang apoy ay napakainit, hindi tulad ng sa kanya. Napansin ni Suro na nagsisimula ng gamitin ni Ayori ang kanyang utak muli, kaya sinubukan niyang galitin muli ito at nagsimulang sumigaw na ang Class B ay binubuo lamang ng isang grupo ng mga talunan. Isa sa kanila ay isang lalaking makikita lang na sumisilip tulad ng isang manyak, isang mangmang na walang magawa kundi harangin ang mga atake, at ang pangit na pinsan ni Annabelle. Muling kinagalit nito si Ayori, dahil hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kawalang pakialam ang isang tao sa damdamin ng iba, at sa lubos na pagkabigla ni Suro, hinawakan ni Ayori ang kanyang kamay na nagniningas pa rin sa init ng apoy. Si Suro ay hindi makapaniwala na may humahawak sa kanyang nagniningas na kamay at napakainit nito. Ngunit ang homophobic na si Waga ay hindi sumusuporta sa mga taong LGHD-TV at gumamit ng isang paglaslas mula sa ere na nagbagsak sa bawat puno sa lugar, at nalampasan ang ulo ni Ayori ng ilang pulgada, nahagip ang kaunting buhok mula sa tuktok. Pinahinto sila ni Suro pareho at humingi ng paumanhin para kay Suro, ngunit sa huli ay tumawa siya at sinabing puro walang kwenta ang buong klase B. Sabi ni Kuko na ganap nitong sinisira ang layunin ng isang paghingi ng paumanhin, ngunit hindi alintana ni Waga at itinutok ang kanyang espada kay Ayori, sinasabing ipinahiya ng klase B ang kanilang sarili sa pagkakaroon ng isang nagpapasiklab ng gulo sa kanilang grupo. Sinasabi rin niya na sa nalalapit na laban sa pagitan nina A at B, tuluyan nilang wawasakin ang Class B at ipapakita sa lahat kung gaano karaming talunan ang bumubuo sa Class B. Gayunpaman, nagsalita si Kuko ng buong kumpiyansa, na humarap kay Ayori, at sinabi kay Waga na nagkakamali ito at matatalo sa nalalapit na laban, salamat sa Flame Baiter, sa kanilang koponan. Bumalik si Ayori sa opisina ng NARS kung saan mabilis siyang ginamo, at habang pabalik, nakasalubong niya si Zaki, na pinuri siya sa pagsisikap na ipinakita niya sa ngayon. Gayunpaman, hindi pa tapos si Ayori, at tinanong siya tungkol sa teknik na ginagamit ni Suro, at kung paano niya rin ito matutunan. Sa susunod na ilang linggo, ibinibigay ng magkabilang koponan ang kanilang buong makakaya sa mga sesyon ng pagsasanay upang matiyak na nasa pinakamahusay silang kondisyon pagdating ng oras ng labanan.
At sa wakas dumating ang umaga ng labanan at ang buong Class B ay isinakay sa isang bus at dinala patungo sa arena para sa labanan ng Class A versus B sa daan. Si Yuru ay lubos na relax na pinag-uusapan kung paano hindi kailanman i-unban ng Twitch si Dr. Disrespect, habang nahihilo si Aimo sa biyahe. Sinasabi ni Kiko na inasahan niya na mas nakatuon sila ng kaunti sa labanan, habang sinasabi naman ni Aimo sa kanya na nahihilo siya sa biyahe dahil stressed siya sa labanan. Tinatanong ni Ayori kung naganap ba sa bundok ang huling laban, at halos masuka na naman si Aimo sa tuwing naaalala ang huling laban nila kung saan sila natalo ng husto, at wala man lang nagawa si Aimo dahil napakaraming tao sa Class A ang may kakayahang pang-atake. Diretsahang tinanong ni Ayori si Aimo kung bakit siya pumili ng trabahong sorcerer kung takot naman siya sa lahat. Ngunit bago pa makasagot si Aimo, sumingit si Haji na sinasabing bawat isa sa kanila ay may sariling dahilan sa pagsali sa eskwelahang ito at hayaan na lang nila yon. Umatras si Ayori sa sinabi ni Haji, iniisip na nasaling niya ang sensitibong usapin nang mapansin niyang kasama rin nila si Haji, ngunit nasa loob ng isang kahon, ginagamit ang telepono nito para kontrolin ang manika. Inaangkin niya na mas kaunti ang kinokonsumong enerhiya sa paggamit ng manika kaya niya ito ginagawa. Biglang napagtanto ni Ayori na umikot sila ng buo at nakabalik muli sa paaralan. Nagtanong siya kung kanselado ang labanan, ngunit ngumiti lang si Kiko na sinasabing ang tema ngayong taon ay digmaang urban at ang kanilang layunin ay gawing hindi na makapagpatuloy sa laban ang buong kalabang koponan hanggang sa sumuko sila. Dahil narito rin si Kochi na nurse, nangangahulugan ito na maaari silang magpakawalan ng lahat at makapagdulot ng tunay na pinsala sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagpatay ay magdudulot ng agarang diskwalipikasyon ng walang pag-aalinlangan. Pagbaba nila mula sa bus, ipinaliwanag ni Kiko na hindi talaga sila nasa eskwelahan dahil ang buong lugar na ito ay eksaktong kopya ng kanilang eskwelahan at ng lungsod, dahil isa sa mga miyembro ng faculty ay may kakayahang mag-copy-paste. Pagkatapos, inilabas niya ang isang tablet at nagsimulang mag-video conference dahil gusto ni Zaki na makipag-usap sa kanyang klase bago ang laban. May pinapanood siyang hindi angkop na video, ngunit mabilis siyang nagdamit at sinabi sa kanyang mga estudyante na kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya, dahil nakatuon sa kanila ang mga mata ng buong eskwelahan, kasama ang kanilang mga senior at lahat ng mga guro. Ito ay napakahalaga dahil bukod sa pagiging lugar upang magpakitang gilas, sa pagkakataong ito ay maaari rin silang pumili ng mga posibleng tao na sasama sa misyon upang harapin si Sad Boy K. Sinabi ni Kuko kay Zaki na hindi nila siya ipapahiya sa pagkakataong ito, ngunit tumawa lang si Zaki, sinasabing hindi mahalaga kung matalo sila dahil nagmamalasakit siya sa kanila at ayaw niyang may mangyari sa kanino man sa kanila. Ngunit kung itutuloy nila ang matinding misyon upang may sagawa ang K, marami sa kanila ang hindi na makakabalik. Binibigyan din ng pampalakas loob na pananalita ang Class A, ngunit napakakumpiyansa ni Waga sa kanilang kakayahan, dahil alam niyang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa lahat ng nasa Class B, na nangangahulugang ang pinakamahusay na paraan upang manalo ay lumaban ng paisa-isa at mabilis na talunin ang kanilang mga kalaban bago tulungan ang iba upang magkaroon ng kalamangan at mapanalo ito ng mabilis hanggat maaari. Naghahanda ang Klase B at pumuposisyon at nilalabas ang kanilang mga sandata, habang sinisikap ni Imo na manatiling nakatuon para hindi siya kabahan ng maaga sa laban. Nagpasalamat si Ren kay Ayori dahil nagalit ito para sa kanila nang bastyusan sila ng klase ng araw na yun at tinanong kung alam ba nito kung bakit hindi sila gumanti. Ngunit bago pa makasagot si Ayori, gumawa si Kuko ng isang malaking martilyo at sinabing wala silang sinabi dahil inilalaan nila ang lahat ng paninira at pambabastos para sa araw na ito. Tumunog ang busina at nagpasya si Kuko na simulan ang laban ng pasabog habang gumawa siya ng maraming maliliit na martilyo mula sa kanyang higanting martilyo at sinubukang agad sugurin ang klase ng mga estudyante sa kanilang pagsisimula pa lang. Ngumiti lang si Ren at aayusin sana ito, ngunit inilabas ni Ash ang kanyang telepono at gumawa ng malaking modelo ng yelo ng kanyang sarili na may pakpak, na pumukaw sa pagiging artista niya. Hinaranggan ng estatwa ang atake, ngunit sa proseso ay naubos ng taong ito ang 50% ng kanyang kabuuang baterya. Pinapanood ni Kuko at ng iba pa mula sa malayo, nang bigla nilang mapansin na may parating na atake sa ere, agad nilang tinakpan ang mga tenga ni Imo upang makapag-concentrate siya at gumawa siya ng harang sa paligid nila para iligtas sila mula sa hiwa. Sinabi ni Kuko kay Ayori na si Waga ang pinakamalakas na miyembro ng Klase A at may espesyal na kakayahan kung saan maaari niyang targetin ang sinuman sa pamamagitan ng atake sa ere.
Nakapagsigawa na rin siya ng maraming misyon na may mataas na ranggo at nakahawak ng mga ghost account na nasa kalagitnaang antas ng mag-isa. Binalaan niya ang buong koponan na tumakas kung makaharap nila ang henyong ito sa isang labanang isa sa isa. Naghiwa-hiwalay ang kalabang koponan at nagsimulang maghanap ng klase, ngunit wala silang makita. Si Waga naman ay mapalad dahil nakita niya si Haji sa isang grupo ng mga carton na nagtatago sa isang tindahan. Hiniwa niya ang isa sa mga carton, na nagdulot upang dahan-dahan itong gamulong sa kalye, habang hinihiwa niya ang carton upang buksan ito, iniisip na nahuli na niya ang isa sa kanila. Nang mabigla siya nang makita na isa lamang itong manika at hindi ang tunay na siya, tumawa si Haji mula sa kanyang tunay na taguan, alam na nasa tamang lugar si Waga kung saan nila siya gusto. Lumabas na alam ni Kuko ang plano ni Waga at nagpasya siyang ilabas ito bago siya atakihin ng sabay-sabay. Napagtanto ni Waga na siya ay nalinlang nang biglang sumulpot sina Kuko at Yuru. Ginamit ni Yuru ang kanyang gum para idikit sa kanyang mga binti, habang sinusubukan siyang atakihin ni Kuko. Hinarang ni Waga ang martilyo, habang sinasalag din ang suntok ni Ayori, at umiilag pa sa malalagkit na tira ni Yuru, sinasabing sa halip na pagtutulungan ay mas mukha itong pagdagsa ng marami laban sa kanya. Inaangkin niya na ito ang estratehiya ng mga mahihina habang walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ang kanilang mga atake at naghahanda na gumanti ng sampal. Ngunit hinaranggan ni Mo ang kanyang atake, habang muling ginamit ni Kuko ang kanyang libong martelyong atake. Ngunit isa lamang itong panlinlang dahil nagbigay ito kay Yuru ng pagkakataong tamaan si Waga, at pinigilan ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang putik, napagtanto ni Waga na nagkamali lang siya. Nang lumitaw si Ayori at nagbigay ng malakas na sipa sa kanyang mukha, binalot nila siya sa isang tumpok ng putik habang nanatili siyang hindi gumagalaw at inakala ni Class A na natapos na nila siya. Sa kanilang pagkagulat, nalungkot lang si Waga dahil nagawa ni Class B na tamaan siya, na nauwi sa galit habang ginamit niya ang kanyang espada upang hiwain ang putik na parang isang dalubhasa bago kunin ang kanyang espada. At nagbigay ng hiwang sapat ang lakas para tuluyang mawala ang buong Class B kung hindi dahil sa pananggalang na pader ni Imo. Ang manika ni Haji ay naputol pa rin ang ulo. Habang nasira ang buong bahay sa likuran nila dahil sa hiwa, huminga ng malalim si Waga at pinakalma ang sarili, alam niyang madi-disqualify siya kung magdulot siya ng kamatayan sa sinuman sa kanila, at nangako na sugatan lamang ang kanilang mga BS. Hindi lubos na nauunawaan ni Ayori ang kabigatan ng sitwasyon at iginiit na hindi ito mahalaga dahil kakampi nila si Imo, ngunit agad niyang napagtanto na wala na ang pader dahil sobrang takot ni Imo para makapag-isip ng tuwid habang isang literal na Terminator ang nakatayo sa harapan nila. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito, tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at kita-kita tayo sa susunod.